Halos 4 na taon nang magkakasamang namumulot ng basura. Sa gilid pa yata sina Mateo, Lia at Junjun. 3 magkakapatid na tinuruan ng lansangan na manatiling buo kahit pa isa-isa silang daluhunin ng kahirapan. Sa umagang iyon, 5:00 pa lang pero abala na sila sa paghihilahod ng mga sako sa madulas na putikan. Ang makapal na ulap ng usok mula sa umaandar na truck ng basura ay humahalo sa malamig na hangin ng Enero at dumidikit sa kanilang balat na tila kumot ng alikabok. "Kuya, dito banda maraming bote kahapon," bulong ni Lia habang hinihilang pataas ang sako. Siya ang 14 anyos na may mga matang laging umikislap sa tuwing nakakaamoy ng pagkakataong kumita ng piso. "Kapag nakatatlong sako tayo bago mag-8:00, baka pwede na akong bumili ng pangkrayola ni Junjun mamaya." Ang ingay ng kumakalansing na lata, pakatol ng karton, at sigaw ng pahinante ay nagsisilbing araw-araw na orkestra sa kanilang pakikipagsapalaran. Mahigpit na hawak ni Mateo ang lumang hook made from dyaryo wire na iniwan ng kanilang ama noon pa man. Gamit na niya ngayon sa pagsungkit ng bote mula sa tutador ng basurang bundok. "Kuya, bakit kaya parang di na sumusulat si tatay?" tanong ni Junjun habang pinupunasan ang pawis gamit ang laylayan ng lumang t-shirt. Nagsasalimbayan sa hangin ang maliliit na kapirasong abo mula sa sinusunog na plastik sa di kalayuan. Saglit na kumurap si Mateo, ngunit pinanatiling matatag ang ngiti. Baka abala lang siya sa trabaho sa Iloilo. Darating yun. Hindi niya kayang sabihin sa mga kapatid na matagal na ring walang kahit anong palatandaan ang ama. Kaya inililipat niya ang pangamba sa pagpuno ng kanilang sako, 1 kilos na tahimik na panalangin. Paglipas ng ilang oras, nahimlay ang araw sa pawis nilang magkakapatid. Tumingkad ang init at tila nauupos ang anino ng tambakan. Sa lilim ng lumang plywood na nakatukod sa drum, doon sila sumandal upang kumain ng baong kanin na may 2 pirasong tuyo. Si Lia, kahit pagod, ay nagpakawala ng mapaglarong, buntong hininga. "Nakalkula ko na, kuya," wika niya habang kinukurot ang ulam. "Kung makakaipon tayo ng 500 kada linggo, makakapagpahinga tayo ng 1 buong taon sa pamumulot." Tapos, kumurap siya, parang iniipon sa tiyan ang lakas ng loob. "Makapagsisimula tayo ng maliit na tindahan ng gulay." Tumango si Mateo, bagaman alam niyang mahirap abutin ang ganoong halaga. "Maganda yan. Basta sama-sama tayo." Pero ang pangarap, pinaghihirapan araw-araw. Hindi iniinda agad ng isang bagsak. Pinisil niya ang balikat ng dalagita. "Lia, bilughang mundo," ika nga ni nanay. "Kahit nandito tayo sa ilalim, pwedeng umikot basta tulak ng tiyagat kabutihan." Sa di kalayuan, sumipol si Mang Pido, ang matagal ng kolektor sa junk shop, na palaging nagbabantay sa bakanting lote. "Hoy, Mateo!" sigaw niya. "Pwede mo na kong tulungan sa pagkarga ng bote mamaya. May extang 15 pesos yan." Mabilis na tumango ang binata at tinamuan sina Lia at Junjun na mag-antay muna sa lilim. Doon, kitang-kita ni Lia ang gulugod ni kuya. Nakalantad sa manipis na sando habang pasan ang 2 sisidlang plastik. Sa bawat pagbitaw sa sako, humahampas sa lupa ang tunog ng pagbabalik pag-asa. Nang gabing iyon, natapos sila pasado 9:00. Nag-uusap ang langit at lupa sa pamamagitan ng maliliit na alitaptap. Patak ng ulan ang bantang kumakabog sa malayong bubong. Sa loob ng kanilang barong-barong na yari sa ginupit na tarpalin, nagtipon silang 3 sa may papag. Tanging maliit na bumbilya mula sa pole line ang nagbibigay liwanag. Isinuksok ni Mateo sa ilalim ng banig ang kinita nilang 76 na piso. Hindi pa rin sapat, mahinang nasambit ni Mateo. Ngunit biglang nag-angat ng mukha si Lia. "Kuya, nakapaglista na ako." Inilabas niya ang punit na papel na pinuno ng maliliit na bilang. Bigas, bayad ilaw, tuition, ipon fund. "Konting higpit pa, sabihin mo lang sa akin kung kailan ka hihinto para magpahinga. Gagawa ako ng paraan sa palengke bukas. Huwag mong alalahanin yan," sabad ni Junjun, may tawa sa boses kahit himbing na pagod ang katawan. "Basta balang araw magtuturo ako. Sabay kayo uupo sa unang hanay ng upuan ko. Tapos wala nang maghahakot ng basura."
Napasulyap si Mateo sa kapatid, kapiraso ng liwanag sa bughaw na gabi. Kumatok ang mahinang hangin sa butas ng dingding. Humangin ang amoy ng tambutsong nagmumula sa kalsada. Mula sa kalayuan, maririnig ang gigil na preno ng huling bumibiyaheng truck. Parang hudyat na natapos na ang isang kabanata ng araw. Ngunit para sa magkakapatid, iyon pa lang ang umpisa ng kanilang tila walang katapusang bilog ng pakikihamok sa buhay. Sa pagitan ng mga payat na dingding, inilatag ni Mateo ang simpleng panata. "Makinig kayo," sabi niya habang pinipisil ang mga kamay ng dalawa. "Anuman ang mangyari, kahit gaano kahaba ang gabi, hindi tayo papasok sa pandaraya at hindi tayo tatanggap ng grasiyang hindi natin pinaghirapan. Kung may mag-aalok man ng shortcut, tatanggihan natin. Kasi yan ang iniwan ni nanay na turo. Kaluluwa ang kabayaran ng madaliang pera. Yan din ang iniwan ni tatay," dagdag ni Lia. Bagamat kinurot siyang alaala ng matagal nang nawalang anyo ng ama. "Dalawang kamay lang meron tayo, pero kaya nitong magsalubong para maghapag ng pangarap." Pinagtabi niya ang palad niya at ni Junjun. Saka ipinataw ang kamay ni Mateo sa ibabaw. "Ito muna ang mundo natin. Hanggang kayanin." Intito lamang ang sagot ni Junjun, isang taos-pusong oo. Sa maliit na kwartong iyon, tila isa silang bilog na kandila, pinalilibutan ng itim na karimlan ng kahirapan, ngunit patuloy na lumiliyab. Nakatulog silang magkakatabi, tanging titik ng ulan sa yero at alingaw-ngaw ng malalayong makina ang kanilang duyan. Bago tuluyang magpikit si Mateo, napadako ang tingin niya sa lumang kurtina ng sako na nagsisilbing pinto. Sa likod nito'y naroon ang buong payatas, nakaabang, nagigising, naghihintay. Hindi niya alam kung kailan iikot ang swerte, ngunit alam niyang iikot din. At kapag dumating ang pagkakataong iyon, dapat handa silang tatlo. Handa sa paghamig ng bagong bukas, ngunit hindi kailanman maaalis ang haliging ugat na nakabaon sa lupa ng pagkamakatarungan at kabutihang walang kapalit. Sa unang liwanag ng linggo, pumikit sandali si Mateo habang nakaupo sa loob ng lumang FX na biyaheng Commonwealth. Hawak niya sa dibdib ang punit na envelope na may tatak ng National Kidney Institute. Sa tabi niya, nakahilig ang kanilang ina, si Rosario, payat, nangingitim ang ilalim ng mata, at nakasuot ng faded na duster na dating matingkad na rosas. Ramdam ni Mateo ang bigat ng manipis na braso ng ina na nakapatong sa tuhod niya. Bawat buntong hininga nito'y may tunog na parang hinahabol ang sariling baga. "Anak, pasensya ka na ha? 2 sakay na naman ang nagastos." Mahinang wika ni Rosario, halos paanas. Umiling si Mateo. "Nay, bawal na pong mag-alala. Mas mahalaga na makarating tayo sa dialysis bago mag-alas 7. Pinilit niyang ngumiti, ngunit nakadikit sa konsensya niya ang larawang minsay malusog na ina. Ngayon ay isang makupad na kalansay ng pangungulila sa buhay. Chronic kidney disease, iyan ang salitang unang ipinadyaryo ng doktor 2 taon na ang nakakaraan. Nung unay, 1 beses lang kada linggo ang dialysis, ngayoy 2 beses, at kung swertehin pa, may emergency run tuwing nagpa-flare up ang creatinine. 11,000 piso bawat session, ngunit dahil may PhilHealth, bumababa sa 4,000. Kahit ganoon, parang bundok pa rin iyon sa kakarampot nilang kita sa basura. Pagdating sa ospital, pumila sila sa indayog ng higit 30 pasyente. Si Mateo, minasdan ang dingding kung saan nakapaskil ang tarpayil tungkol sa kidney month. Sa ibaba nito, kitang-kita ang kahirapan sa mga matang kolonya ng pagdurusa. Nakaupo sa lumang bangko si Rosario. Binuksan niya ang bag at kinuha ang bottled water na pinain ang araw. "Mauna na po ko sa junk shop pagkatapos ko kayong ipa-hook up," sabi ni Mateo, dinadampi ang kamay sa balikat ng ina. "Susunduin namin kayo ni Lia mamayang hapon." "Anak, kung nandito lang sana ang tatay niyo," biglang bulalas ni Rosario. Maamong tinig na pilit nilulunok ang pait. Walang nakadugtong na salita, ngunit biglang sumiksik ang 5 taon ng katahimikan ni Rodolfo, ang amang nangako ng mas maayos na kinabukasan sa Iloilo, at pagkatapos ay naglaho na parang usok. Walang tawag, walang liham, walang GCash padala, tanging alaala lang na may pamilyang naghihintay. Sa pag-uwi ni Mateo mula ospital,
Tumambad agad sa kanya ang barong-barong nilang ginapos ng lubid at pinagdugtong-dugtong na yero. Sa harap, naghihintay si Mang Tino, ang malapad ang tiyan na caretaker ng lupa. May kaway na papel sa kamay. Toy, ito na ang notice. 12,000 na ang atraso nyo sa renta. Sabi ng may-ari, hanggang katapusan lang ng buwan. Ang salitang katapusan tumunog na parang martilyong kumikislot sa bungo ni Mateo. Pakiusap, Mang Tino, tatapusin ko lang ang linggong to. May oras pa para magbayad, pakiusap niyang halos nagmamakaawa. Umismid ang lalaki, bumuntong hininga at tumalikod. Sa loob, abala si Lia sa pag-aayos ng mga plastic na bottle cap at strip ng lumang ketchup sachet, mga materyales na ginagawang beads para sa pitakang binebenta niya sa palengke kapag Sabado. May piraso ng nylon thread sa labi habang nagkakaskas ng gilid ng bottle cap gamit ang basad na gunting. Kuya, sakto ang kulay nito sa order ni Ate Stella. 12 piraso, bayad niya 100 bawat isa. Tulong na rin. Aniya, bakas ang pagod, ngunit may ningning. Di bale nang magpaos ang mga daliri ko, patuloy ni Lia. Basta makabawas man lang sa renta. Lumapit si Mateo at kinuha ang gunting. Ikaw na muna sa palengke bukas. Mag-o-overtime ako kay Mang Pido mamayang hating gabi. May bagong batch ng bote mula Cubao. 3 truck. Bayad niya sa overtime, 200. Dadaan yan sa timbang. Sa loob-loob niya, alam niyang luluhod ang likod niya sa bigat ng sako. Pero wala siyang pwedeng piliin. Habang lumulubog ang araw, nagtipon silang 3 sa makeshift na lamesang gawa sa lumang palet. May niluluto si Lia, sardinas na sinahugan ng maliliit na repolyo scrap na pinulot niya sa biyaheng palengke. Habang kinakain, pilit nilalaro ni Junjun ang tagu-taguan ng pangamba. Kuya, kapag teacher na ako, papainumin ko si nanay ng maraming gatas, sabi ni Ma'am Garcia. Pampalakas daw yun, panatag na sabi ng bunso. Pag teacher ka na, ikaw na magbayad ng renta. Biro ni Lia pero sumama ang boses sa dulo, tanda ng lungkot. Nagpatawa si Junjun, ngunit kumurap siya nang mapansin ang luha sa gilid ng mata ni Kuya. Kuya, okay ka lang? Hindi nagpadaig si Mateo. Oo naman, kiddo. Huwag kang mag-alala, kayang-kaya natin. Ngumiti siya, ngunit ramdam ni Lia na sa likod ng ngiting iyon ay bingit ng pagod. Natapos ang hapunan at sumagitsit ang paparating na tricycle. Kumakarera ang hangin, nag-iiwan ng amoy ng gasolina at alab lang gabi. Kinaumagahan, bagsak ang katawan ni Mateo, ngunit pumila pa rin sa junk shop tuwing 2:00 ng madaling araw. Inupuan niya ang lumang timbangan habang sinusukat ni Mang Pido ang bigat ng bote. Tol, hirap ka na. Pansin ng matanda. May balita ka na ba sa tatay mo? Umiling si Mateo. Wala pa rin. Pero di bale, kaya naman to. Sa bawat latag ng bote sa timbangan, naglalaro sa isip niya ang 2 halimaw, kutang at sakit. Sa hapon, dumating si Lia mula palengke. May bitbit na 3 supot. Benta ko, kuya, 5 pitaka agad. May bahid ng ligaya sa boses niya, ngunit kapos pa rin iyon sa pambayad sa dialysis. Inawid nila ang Espia Bridge at muling binisita si nanay sa barangay clinic, kung saan nakasalang ang dextrose upang mapalakas bago ang susunod na session. Mga anak ko, ani Rosario, nangangatog ang kamay habang hawak ang braids ng buhok ni Lia. Alam kong mahirap na kayo. Huwag niyo nang ipilit ang sarili niyo. Kung magpahinga si inay, Nay, wag po. Mabilis na sabat ni Lia. Pinapangako ko, makagraduate lang ako. Bibili tayo ng maliit na bahay. Yun yung dream natin, di ba? Suminghot si Rosario, pumikit, at ipinatong ang kamay sa pingsi ni Mateo. Manindigan kayo. Mas mahalaga ang kayo kaysa sa lahat ng gamot. Lumabas sila ng klinika na bitbit ang plastik ng libre, 2 bote ng calcium acetate at ilang tabletas na may subsidyo. Nangingitim na ang langit, hudyat ng bagyong inaasahan. Humigpit ang hangin sa paligid, tila nagbabadya ng pangyayaring mas malaki kaysa unos. Sa paglalakad pauwi, napadaan sila sa sari-sari ni Aling Belen. May nakasabit na listahan ng mga utang, pangalan nilang 3, nakabilog sa pulang tinta, katapat ng bilang 1,780. Inangat ni Lia ang papel, pinasadahan ng daliri ang halaga, saka muling isinabit. Katunayan na nasa rehistro pa rin sila ng dagok ng buhay. Nang gabing iyon,
muling tiniklop ni Mateo ang abot-tuhod na resibo ng ospital at sinabayan ng pagtuon sa pader, kung saan dating nakadikit ang family photo na kumupas na sa hamog. Sa ilalim ng mahina at nanginginig na ilaw, kinausap niya ang mga kapatid. Kung tutuusin, kulang na kulang ang kinikita natin, panimula niya, paos sa pagod. Pero may arms pa tayo, sipag, diskarte. Sinapo niya ang balikat ni Lia at itinuro ang natutulog na si Junjun. Hanggat magkakasama tayo, hindi tayo mawawala. Yun ang tama, yun ang turo ni nanay. Hindi tayo tatalikod sa isa't isa. Tumango si Lia, dumampi ang luha sa pisngi pero mabilis din niyang pinahid. Ayaw niyang makita ni kuya ang pagkatakot. Bumuntong hininga siya, may puslit na determinasyon. Kuya, ipagpatuloy mo pag-overtime mo, 1 linggo lang. Ako naman maghahanap ng side hustle, baka pwede kong sasayin ang scrap aluminum para gawing bracelet. Muling lumagapak ang ulan sa bubong. Lahat sila ay napatingala, nakikinig sa tila pagsasalaysay ng langit. At sa ingay na iyon, pumailan lang ang panata nilang tatlo. Isang pangakong mas matibay kaysa lona sa dingding, na sa gitna ng sakit, utang at pagkawala ng haligi ng tahanan, hahawakan nila ang kamay ng isa't isa, hindi para ipitin, kundi para hilahin pataas, papunta sa mundong mas malawak kaysa payatas, mas matayog kaysa bundok ng basura. Copy ends here sa unang sulyap, isang ordinaryong linggo lamang sa komunidad ng Sitio Magdalena. Pero hindi nalingid sa mga tagaloob ang tila unti-unting paninikil na bumabalot sa mga katulad ni Mateo, Lia at Junjun. Lumalakas ang bulong-gulungan tungkol sa planong pagpapalayas ng mga informal settlers sa gilid ng tambakan. At sa gitna ng lahat ng ito, nangingibabaw ang isang pangalan na madalas isambit ng may takot o hinaing, Kapitan Romy Alvarez. Hindi basta-basta si Kapitan Alvarez. Matagal na siyang nakaupo bilang punong barangay ng lugar, kilalang bihasa sa pakikipagtransaksyon sa mga negosyanteng gustong pasukin ang mga lupain sa tabing barangay. Maliban sa pagiging tagapangalada ng kaayusan, siya rin ang unofficial na hari ng basura, may porsyento sa kita ng ilang malalaking junk shop, at sinasabing may sariling tauhan na nangongolekta ng tong sa mga basurerong tulad ng magkakapatid. Isang hapon, habang nagbubuhat si Mateo ng sako sa likod ng lumang junk truck ni Mang Pido, lumapit ang isa sa mga tauhan ng kapitan. Si Bobby, lalaking nakasuot ng reflector vest na tila hindi kailanman nagamit sa totoong trabaho, ay lumapit ng may malapad na ngiti. Oy Mateo, aniya, palad na umabot para sa kamay, pero sa huli, walang balak makipagkamay. Pinapatawag ka ni Cap, gusto kang kausapin, ngayon na. Nagkatinginan ang ilang basurero. Bihira sa mga tinatawag ng kapitan ang hindi nanginginig sa takot paglabas nila ng barangay hall. Ngunit sa likod ng kaba, tumango si Mateo. Sige, susunod ako. Naiwan sa mata ni Lia na noon ay naghihintay sa kabila ng tambakan ang pag-aalala. Sa loob ng barangay hall, malamig ang aircon ngunit mainit ang pakiramdam sa dibdib ni Mateo. Nakaupo si Kapitan Alvarez sa isang malaking mesa, nakasuot ng polo shirt na may burda ng kanyang pangalan sa dibdib. Sa gilid ay may mahabang sofa kung saan nakaupo ang 2 pulis, waring pinalalakas ang imahe ng kapangyarihan sa paligid. Ah, Mateo, maupo ka iho, babi ng kapitan habang hawak ang kape. Narinig ko, masipag ka raw, pinupuri ka ng mga tao rito. Salamat po, maiksing sagot ng binata. Hindi niya mapigilang mapansin ang isang papel na may diagram ng lugar at mga pulang X sa mga barong-barong, kabilang na ang kanila. Ganito kasi, patuloy ni Alvarez, may paparating na proyekto rito. May magtatayo ng malaking warehouse, malaking tulong sa ekonomiya ng barangay. Kaya medyo lilinisin muna natin ang gilid ng tambakan. Pero dahil nakita ko ang sipag mo, may alok ako. Itinulak ni Cap ang isang sobre sa direksyon ni Mateo. Yan, pang-umpisa lang, 5,000 pesos. Apalit hahayaan mong gibain ang bahay ninyo at huwag ka nang manghimok ng iba pang tumutol. Kung gusto mo, ipapasok kita sa maintenance ng warehouse. Regular na sweldo pa. Hindi agad sumagot si Mateo. Pakiramdam niya'y parang may sumabog na salamin sa loob ng kanyang dibdib. Sa likod ng ngiti ng kapitan ay naroon ang lantarang banta. Kapalit ng kaunting kaginhawaan ay ang pagtalikod sa komunidad nilang matagal nang pinabayaan.
Hindi po ako makakapayag. Tugon niya sa luhi, marahan ngunit matatag. Hindi po ito tungkol lang sa amin. Maraming pamilyang mawawalan ng tirahan. Napangiti si Kapitan Alvarez pero may lamig sa kanyang mga mata. Sigurado ka? Sayang ang oportunidad. Ang mga katulad nyo, bihira ang binibigyan ng tsansang umangat. Mas okay yung merong kabalikat sa taas. Ani po, lahat ng taas ay tama. Tumindig siya kahit naroon pa ang dalawang pulis na tila nagpapahalala na madali siyang mapatahimik kung gugustuhin. Nang makauwi si Mateo, agad siyang sinalubong ni Lia. Anong sinabi ni Kapitan? Tumango si Mateo bumuntong hininga. Nag-alok ng pera para manahimik tayo. Hindi ko tinanggap. Napahawak si Lia sa dibdib. Ayokong mapunta sa listahan ang pangalan natin, kuya. Nasa listahan na tayo, sagot niya. Pero hindi ibig sabihin na isusuko natin agad. Kinabukasan, may kakaibang katahimikan sa paligid. Ang ilang barong-barong ay may marka na ng spray paint, demolish. Ang balitang may bagong proyekto sa lupa ng Payatas ay kumpirmado na. Ang ibang pamilya nagsimula ng mag-empake. May ilan ding inakot, may kuryenteng pinutol, gripo na isinara, basura sa harap na sinadyang hindi hakutin. Sa isang sulok ng iskinita, nagtipo ng mga batang basurero, kasama sina Mateo at Lia. Dumating rin si Mang Eking, matandang basurero na kilala sa dami ng kanyang karanasan. Iho, tama ang ginawa mong pagtanggi, ani Mang Eking habang sumisimsim ng kapeng mainit mula sa lumang tasa. Pero delikado yan. Si Kap, may sariling paraan para patahimikin ang ayaw sumunod. Hindi na bago sa amin ang panganib, Mang Eking, sabat ni Lia. Pero mas masakit mawalan ng dangal kaysa mawalan ng bahay. Tinapik ng Mang Eking ang balikat ni Mateo. Basta't mag-ingat ka. Ang laban ng mahihirap, matagal, pero hindi tayo pwedeng subuko. Lumipas ang mga araw at lalo pang lumala ang tensyon. Isang gabi, may kumalampag sa bubong ng kanilang bahay. 3 sunod-sunod na bato. Sa loob, nangangatog si Junjun habang nakayakap kay Lia. Kuya, may masamang tao ba sa labas? Tanong ng bata. Wala, Junjun. Ulan lang yan, sagot ni Mateo. Kahit alam niyang hindi ulan ang tunog na yon. Tahimik niyang inilagay ang piko sa ilalim ng kutson bilang paghahanda kung sakaling bumalik ang mga anino sa dilim. Ngunit kahit sa gitna ng takot at panggigipit, lumalakas ang loob ng komunidad. Nagsimula ang tahimik na pag-uusap. Mga nanay na nagkikita sa tindahan, mga tatay na tumitigil ng ilang segundo sa tapat ng sari-sari store. Mga batang hindi na gaanong nagsasaya sa kalsada, kundi nagmamasid. Tahimik pero buo, hindi agad mananalo si Mateo. Ngunit nagsimula ng gumuhit ang isang panibagong kabanata ng pakikibaka. Hindi lang para sa kanila, kundi para sa karapatang manirahan, mangarap at magkapit-bisig sa isang mundong pinipilit silang alisin. Sa liwanag ng lumang bumbilyang nakasabit sa poste, nakatitig si Mateo sa mga bituin. At sa gitna ng dilim, isinumpa niya sa sarili na hindi siya susuko. Sa anumang paraan, maipapasa nila ang laban. Kahit alam niyang hindi lang pala basura ang dapat nilang pulutin, kundi ang karapat-dapat nilang kinabukasan. Copy ends here, 7:00 ng umaga. Banayad ang ihip ng hangin sa tambakan ng Payatas. Sa kabila ng pangamba sa banta ng demolisyon at ang patuloy na pagkukuryente ng takot ng kampo ni Kapitan Alvarez, pinili pa ring bumangon ng magkakapatid upang ipagpatuloy ang nakagawiyang hanapbuhay. Ngunit sa araw na ito, may kakaibang kabog sa dibdib ni Lia habang iniaayos niya ang maliit na bag na yari sa retasong tela at lumang zipper. Gaya ng nakagawian, siya ang unang umaalis sa bahay upang mag-ikot sa mga karinderya at palengke para magbenta ng kanyang mga pitakang gawa sa basura. Kuya, ako na po bahala ngayon, sabi ni Lia habang inaayos ang suot na tsinelas. Pag naibenta ko lahat ng ito, may tanulam na tayo mamaya. Baka makadagdag pa ako ng pangkuryente. Ingat ka, Lia, tugon ni Mateo habang kinakalabit ang lumang pako na siyang lock ng barong-barong. Huwag kang dumaan sa labas ng eskinita ni Mang Domeng, baka may bantay doon ni Kap. Alam ko na ang ligtas na ruta. Tsaka di naman nila ako pinapansin. Bata pa lang ako, sanay na ako sa tago at liko. Naglakad si Lia papuntang palengke.
Dala ang isang bag ng pitakang plastic at 3 supot ng ginupit na patapong aluminum foil para sa bracelet orders ng isang mananahi. Ang araw ay unti-unting pumapaitaas. At sa bawat hakbang niya ay umaambag ang kanyang pagkilos sa araw-araw nilang pakikipagsapalaran. Sa kanto ng Aling Celas Karinderya, habang hinihintay niya ang order ni Ate Stella, napansin ni Lia ang isang pitaka na nahulog mula sa bulsa ng isang matandang babae na kasalukuyang bumibili ng tinapa. Mabilis na sinundan ni Lia ang direksyon ng pitaka gamit ang mata. Umagsak ito sa semento at halos nalunod sa aninong lumalawak sa ilalim ng kawayan. Napakabigat ng pitaka. Nang dinampot ito ni Lia, tumambad ang laman, makapal na bungkos ng 500 pesos, isang senior citizen ID at ilang calling card. Sa isang tingin, alam niyan ito'y hindi lang basta pitaka. Ito'y maaaring sweldo ng ilang linggo, baka para sa operasyon, baka pondo ng karinderya. Tumigil sa paggalaw si Lia. Sandaling umikot sa isip niya ang lahat ng pwedeng mabili sa halagang iyon. Bigas na sakong-sako, gamot ni Nanay Rosario para sa buong buwan, pambayad sa alahati ng renta, bagong sapatos ni Junjun para hindi na ito maglakad na butas ang paa. Ngunit sa kabila ng pag-uudyok ng pangangailangan, mas malakas ang turo ng kanilang ina. Ang perang hindi iyo, may kaakibat na sumpa. Wala kang kalaban-laban sa sumpang iyon. Naglakad siya pabalik sa karinderya. Ate, sandali lang po. Tinawag niya ang matanda habang pinapaikutan ito ng 2 bata na mukhang apo nito. O iha? Tanong ng matanda na halatang nagmamadali. May nahulog po kayong pitaka, sabay abot ni Lia ng wallet na may galang at takot na baka mapagkamalan siyang nagnakaw. Nanlaki ang mata ng babae. Diyos ko anak, akala ko nawala na. Salamat sa'yo. Halatang nanginginig ang kamay ng matanda habang kinukuha ang wallet. Saan mo nakuha to? Dito ba sa karinderya? Opo, kanina lang po habang bumibili kayo ng tinapa. Hindi maipinta ang mukha ng tuwa ng babae. Anak, ito tanggapin mo. Inabot niya ang isang 500 pesos kay Lia. Ngunit mabilis na umiling ang dalagita. Wag na po ate, mas kailangan niyo po yan. Baka para po yan sa gamot o sa apo niyo. Masaya na po ako na nakabalik ito sa inyo. Tiningnan siya ng matanda. Tila nagtataka kung totoo nga bang may ganoon pa ring uri ng kabutihan. Iha, anong pangalan mo? Lia po, taga dyan lang po kami sa likod ng junk shop ni Mang Pido. Napangiti ang matanda. Nilapitan siya't niyakap. Lia, tandaan mo ito. Ang katapatan, hindi nawawala sa mga taong galing sa hirap. Mas totoo nga kayo kaysa sa mga nasa taas. Bago ito tuluyang umalis, inabot niya ang isang bayong ng leftover na pandesal at dalangin para sa batang babae. Sa pag-uwi ni Lia, bitbit niya ang supot ng tinapay at isang ngiting pinilit niyang itago. Ayaw niyang magpakita ng tuwa sa simpleng kabutihan dahil alam niyang sa mundo nila, bihira ang gantimpala sa katapatan. Pagkarating sa bahay, sinalubong siya ni Junjun. Ate, may pagkain tayo? Tanong ng bata habang kinikilig sa amoy ng pandesal. Oo, galing kay ate sa karinderya. Hindi man bayad, pero salamat pa rin. Kinuwento ni Lia ang pangyayari kay Mateo. Tahimik lang ang binata habang nakikinig. Sa huli huminga ito ng malalim. Buti na lang, ikaw ang nakapulot. Hindi ibang tao. Tayong 3, hindi tinuruan ni nanay ng pagnanakaw. Ganun kasimple. Ngunit kinabukasan, sa tambakan, kumalat agad ang balita. Ang daming laman ng wallet, hindi man lang kinuha ni Lia. Bulalas ng isang matabang basurerong si Kiko na mas kilala sa pagbebenta ng ipinagbabawal na kung ano-ano sa lugar. Tanga ka talaga bata, sayang yon. May prinsipyo ang magkakapatid na yan. Di tulad ng iba dyan na ang daming ang pera, pero walang hiya. Sarkastikong sambit ni Mang Eking, sabay sulyap kay Kiko. Prinsipyo ba ang ipapakain sa pamilya? Sagot ni Kiko habang umiiwas ng tingin. Subukan mong gutumin, tignan natin kung anong mas pipiliin mo. Ngunit ang usap-usapan, sa halip na bumagsak sa panghuhusga, ay naging tulay ng paghanga sa komunidad. Ang pangalan ni Lia ay unti-unting naging simbolo ng kabataan na hindi nadungisan ng kasinungalingan. Si Mateo, na dati simpleng tagabuhat lamang, ay nagsimulang hangaan ng ibang binata sa lugar. Yan ang kuya ko, pagyayabang ni Junjun habang kumakain ng pandesal na pinaghati-hati nilang 3. Sa gitna ng lahat,
Si Kapitan Alvarez ay nakamasid lamang. Tila hindi natuwa sa pagkakakilanlan ng magkakapatid bilang huwaran. Kapag umangat pa ang mga batang yan, baka hindi na ako respetuhin ng mga tao. Aniya sa isa sa kanyang tauhan. Kailangan nating ipaalala kung sino talaga ang may hawak ng lugar na ito. Ngunit para kina Mateo, Lia at Junjun, walang halaga ang anumang banta hanggat pinanghahawakan nila ang katotohanan. Ang kabutihang loob ay hindi negosyo na kailangang suklian, kundi isang ilaw sa gitna ng kadiliman, isang gabay na kanilang niyayakap sa araw-araw kahit walang kasiguraduhan, kahit walang gantimpala. Sa gabing iyon, habang tahimik na kumakain ng pandesal na may asin, muling nagtanong si Junjun, "Ate, yung pitaka ba, pwede nating tawaging swerte na rin yon?" Ngumiti si Lia. Hindi swerte ang kabutihan, Jun. Desisyon yon. At ang desisyon, pag tama, mas natibay pa sa kahit anong pera. Copy ends here. Sa kabilang dulo ng lungsod malayo sa amoy ng nasusunog na plastik at madulas na putikan ng payatas, umarangkada ang isang makintab na Emerald E9 prototype. Pinakabagong electric SUV ng Valderrama Technologies. Sa loob, hawak ni Don Emilio Valderrama. 55 taong gulang ngunit matikas pa rin ang manibela na para bang kahapon lang siya nag-aral magmaneho sa lumang pickup ng kaniyang lolo sa Batangas. Ngayong Sabado, nagpa siyang mag-test drive siya ng walang masyadong kasamang staff. Isa lamang siyang chief engineer sa passenger seat at 2 convoy car sa layo upang maalala, aniya, kung paano huminga ang ordinaryong kalsada. "Sir, baka gusto niyo hintayin ang league car?" Alok ng engineer na si Gideon, may hawak na tablet kung saan lumalabas ang live diagnostics ng sasakyan. Medyo delikado sa bahagi ng tandang Sora, hindi pa naaayos ang drainage on. Lumikha si Don Emilio ng maliit na ngiti, ngunit may bigat sa likod nito. Kung hindi ko makikitang tumalbog sa lubak ang gulong nitong prototype, paano ko masasabi sa board na ligtas ito para sa mga consumer? Iniikit niya ang manibela at hinampasan ng konting apak ang accelerator. Bumagasa ang tahimik na torque ng makabagong motor, malayo sa diesel roars ng mga truck na karaniwang sinasalubong ng lungsod. Ngunit hindi gaanong tahimik ang isip ng bilyonaryo. Mula sa bulsa ng suit, umilaw ang kaniyang telepono. "Chairman, agent," napalagay sa screen. Pindot niya ang Bluetooth at narinig agad ang magaspang na tinig ng board member na si Mr. Santiago. "Emilio," putol nitong pagbati. "Pinadala ko na sa iyo ang latest projections. Kapag itinuloy mo ang community tech hubs natin sa probinsya, magiging negative ang cash flow ng Q3. Investors are spooked." Bumuntong hininga siya. "Santiago, hindi lang kita ang gumubuo sa kumpanya. May pananagutan tayong mag-iwan ng impact. Hindi laging ROI ang sukatan. Easy for you to say, may sarili kang shares. Pero para sa amin, livelihood yan ng stockholders. Tone it down, boss." Napailin si Don Emilio habang nakatutok sa kalsada. Sa taliwa, papalapit na sila sa hump na paliko patungong Sitio Magdalena. Ang mismong komunidad na pinag-uusapan ng board na masyadong magasto para tulungan. Kinalma niya ang sarili at pinatay ang tawag bago pa lumalim ang argumento. Bago pa man siya makapagsalita muli, naramdaman niyang gumapang ang kotse pababa ng may kaluskos. Chime, flat tire detected, rear left. Lumitaw ang pulang babala sa heads-up display. Kasunod nito ang mahinang psst ng hangin. Kumabig si Don Emilio sa gilid ng highway, eksaktong huminto sa bahagi kung saan nakikita ang downgrade na papuntang junk shop area. Kantong kinasanayan ni na Mateo at Lia kung saan sila madalas maghatid ng bote. "Sir, mas maigi pong hintayin natin yung mechanic sa convoy." Mungkahi ni Gideon habang itinitipa ang SOS signal sa tablet. Humiling si Don Emilio, tuluyang kumala sa seatbelt. "Hindi ako nabubuhay sa hintay, hiho. May jack at spare sa likod. Ganan natin ito noong college." Paglabas niya, hinaplos siya ng init na sumisingaw mula sa aspalto ng 10:00 ng umaga. Ang init na iyon ay may kasamang amoy ng nilulutong karning baboy sa malapit na karinderya, halo sa alikabok at usok ng lumang jeep. Binuksan niya ang trunk. Kumislap ang silver swing jack at ang spare tire na halos di pa lumalapat sa lupa kailanman. Inikot niya ang hawakan, ngunit ilang beses pa lang niyang naiikot ang pag-angat
ay napunit ang balat ng daliri niya sa gilid ng steel frame. Shh! Singhal niya, tumulo ang dugo sa bakal. Sir, ako na, alok ni Gideon. Ngunit pinigilan siya ni Don Emilio. Hayaan mo, kailangan kong maalalang marumi ang mundo at mahalaga pa rin ako kahit dumihan itong kamay ko. Bagamat lumalabas ang katatagan sa pananalita, nariyan ang bahagyang pang-uuyam sa sarili. May bilyonaryong nagsusuot ng imported na relo, ngunit sumusubok mag-jack ng gulong na parang estudyanteng nag-OJT. Ilang metro mula sa kanila, may kumpol ng mga batang lalaki na naglalaro ng text cards. May ilang nagpulot ng tansan. Isa sa kanila, si Nico, ay napatingin sa banyagang sasakyan. "Wow! Ang ganda!" sigaw niya. "Hinila ng kalaro. Huwag kang lalapit, baka pagalitan ka." Pero ang ingay ng mga bata ay sumanib sa putak ng manok at dagundong ng malayong biyaheng bus. Sa puntong iyon, tumigil saglit si Don Emilio. Itinukod ang siko sa tuhod at minasdan ang paligid. Mga tirik na poste ng kuryente, sapot ng kawad ng kable, at ilang bahay na yari sa pinigang yero at karatula ng soft drink. Ila may kumalabit sa kanyang gunita, ang unang computer clinic na itinayo niya sa Pasig, nang wala pa siyang 1 milyong piso sa bangko. Doon siya unang nakakita ng batang ulila na nag-aral ng basic coding at di naglaon naging programmer. Ito ba yung mundo na gusto ko pang tulungan? Bulong niya sa sarili. At kung oo, bakit ngayon parang tila siya lang ang naniniwalang may saysay pa ang pagtulong? Lumipas ang 10 minuto, ngunit di pa rin maangat ng tuluyan ang sasakyan. Dumulas ang jack sa malambot na graba. Humilig ang sakong ni Don Emilio at muntik siyang tumumba kung di siya nasalo ni Gideon. "Sir, baka mapasama pa. Tawagan ko na lang po yung convoy para bumalik." Bago pa man siya makapagsalita, umalingaw-ngaw ang busina ng lumang truck ng basura sa kanto. Kasunod ang senyas ng truck ni Mang Pido. Sa ibabaw, natanaw si Mateo. Pawis na pawis, natayuko habang kinakarga ang mga sako ng bote. Dahil hindi pa sila nakakalapit, hindi niya napansin ang bilyonaryong nagrerehas ng jack sa gilid. Ngunit nagtagpo ang mata ni Don Emilio at ni Mateo ng bahagya. Isang saglit na halos di mahalata ng mundo, subalit sapat para maghasik ng binhi ng pagkakakilanlan. Pumasada pa ang truck, tumalbog ang bote sa loob, at muli niyang narinig ang pamilyar na kaluskos ng hirap na matagalan na niyang tinatangkang gamutin sa pamamagitan ng corporate donations. "Sir," bulong ni Gideon habang sinisikap ikasa muli ang jack, nawala na ng signal ang Pomox radio. Mukhang mauurong ng 2 oras yung rescue team. Napailing si Don Emilio, pinahid ang pawisang noo. Sa kabila ng lahat, ramdam niyang hindi lang gulong ng kotse ang may problema. Pati manibela ng buhay niya ay tila nanginginig sa gitna ng sangandaan. Susundin ba niya ang dikta ng board na tumutol sa pagtulong? O ipagpatatuloy niya ang personal na advokasya kahit kainin pa nito ang pondo ng kumpanya? Sa di kalayuan, sumikat pa ang araw. Tumalbog sa windshield ang nakasisilaw na liwanag. Parang spotlight na tumuturo sa kanya, sinasabing, ito ang entablado ng susunod mong desisyon. Napatingala siya, nangiti ng mapait. Siguro kailangan ngang masira muna ang gulong para maalala kong umaandar pa rin ang puso ko. At habang pinipihit niya ang hawakan ng jack sa ikatlot huling subok, hindi niya alam na ang 3 batang basurero, nakababako na lamang sa araw na iyon ng gutom at pagtitiis, ay nasa likod ng paparating na truck ni Mang Pido. Papunta sa gilid ng kalsada kung saan may nakatigil na sasakyan at isang bilyonaryong handang mapadungis ang palad. Ang mundo tila ay nakahanda ng pagtagpuin ang 2 magkabilang dulo ng kwento. Ang dulo ng luho at ang dulo ng basurahan. Sa iisang aberya ng isang gulong na pumutok sa gitna ng tag-araw. Copy ends, here ang langit ay nagbabadya ng unos mula pa kaninang hapon. Ngunit nang sumapit ang 3:00, tuluyan na itong pumutok. Malalaking patak ng ulan ang bumagsak na parang mga batong pinatak upang padapuin sa lupa ang alikabok ng mainit na tanghali. Hinugot ng kalangitan ang nagbabagang init at pinalitan ito ng malamig na hihip. Nilalambungan ang buong Commonwealth Avenue ng manipis na ulap ng singaw. Eksakto ring sandaling iyon, bumigay sa bigat ng siraanghang kalsada ang likurang gulong ng Emerald E9 ni Don Emilio Valderrama.
Ang sasakyan ay nakasalampak ngayon sa bahagyang nakatirik na gilid ng service road. Kumikislot ang hazard lights na tila sumisigaw ng tulong sa pagitan ng nagbababangga ang busina at yabag ng ulan sa bubungan. 2 kotse sa hulihan, sumemplang sa gilid ang truck ni Mang Pido. Kapapasok pa lang sa biyahe sina Mateo, Lia at Junjun upang mag-deliver sana ng 5 sako ng bote nang mabungaran nila ang eksenang puno ng kumukulong tubig sa may kanto. "Kuya, flat ata yung gulong noon," sabay turo ni Junjun, hawak ang lumang payong na may butas sa gilid. Sa ilalim lang payong, tumutulo pa rin ang ulan sa kanyang balikat at leeg. Ngunit kaysa magreklamo, mahigpit niyang hinawakan ito at sumilong sa kanyang mga kapatid. "Baka kailangan nila ng tulong," sagot ni Mateo. Hindi niya alam na yun din ang parehong sasakyan na nakita niyang minaneho ng mayamang lalaki ng nakaraang linggo. Ngunit hindi mahalaga kung sino ang nasa loob. Ang nakita niya ay isang taong na stranded sa bagyo. Inilapag niya ang sako ng bote, kinuha mula sa pushcart ang lumang patch kit na karaniwang ginagamit niya sa lumang bisikleta ni Mang Pido at dali-daling tumawid sa bahagyang rumaragasa na tubig sa gutter. Si Lia na may tinanggal mula sa hook ng kanilang kariton ang lumang lug wrench. Kalawangin, ngunit matibay, na dati gamit sa pag-alis ng tornilyong gumaon sa makina ng junk truck. "Kuya, baka kailangan niyo to." Sabay abot niya habang pinupunasan ng palad ang mahinang tulin ng ulan sa noo. Tinaas ni Mateo ang kilay. "Buti na lang dinala mo. Jun, hawakan mo tong payong ha. Huwag mong itukod sa malalim na baha." Magkahakbang silang lumapit sa Emerald E9. Sa malalaking bintanang tinted, namataan ni Mateo ang lalaking nasa loob. Nakaputing polo, butonis pa lang ang basang-basa. "Sir, good afternoon po. Flap po ba kayo?" Sigaw niya upang malabanan ang dagundong ng ulan. Bumukas ang pintuan sa driver's side at dumungaw si Don Emilio. Nakapamulsa ng bimpo sa palad upang pahirin ang basa sa noo. "Oh, iho, pumutok yung gulong at dumausdos ang jack. Nag-reschedule na yung rescue team ko pero baka abutin ng 2 oras. May patch kit po ako rito. Pwede nating subukan." Lumuhod agad si Mateo. Hindi inalintana ang lamig ng putik na gumagapang sa laylayan ng shorts. Siya mismo ang nagtutok ng jack. Inabot ni Lia ang lug wrench at hinigpitan ang tornilyo habang si Junjun ay nakaalalay sa maliit na payong na sa lakas ng ulan ay halos hindi nakatutulong. Bagkus ay nagiging palanggana ng tubig na patuloy na dumadaloy sa balikat ng binata. Walang planong manood lang. Lumabas din si Don Emilio, sumubsob sa gilid, pilit ding humawak sa jack. "Kung okay lang, ako na ang aayos nito, ayoko kayong abalahin," sabi niya. Ngunit mabilis siyang pinigilan ni Mateo. "Sir, kami na lang po." "Sanay kami rito. Araw-araw kaming nagkakalikot ng ganito. Maya-maya lang, okay na yan." Habang kinakalas ni Lia ang pang-4 na lugnat, napansin ni Don Emilio ang kanyang manadaliri na sugat-sugat na sa kalawang at natuyong alkitran. "Iha, baka mapasok ka sa grasa. Ito, panyo." Alok niya, ngunit ngumiti lang si Lia at umiling. "Okay lang po, kapag natapos naming to, saka na ako maglilinis." Sa loob ng hindi aabuti ng 10 minuto, nailagay ni Mateo ang tubeless patch at muling naibalik ang presyon ng gulong gamit ang lumang foot pump na mahirap ihataw sa ilalim ng malakas na hamog at tubig. Nang mapababa na nila ang jack, bumuntong hininga si Gideon mula sa pasaherong upuan. "Ibang klase kayo," bigkas niya, humanga sa bilis ng 3. Tapos na agad. Saka lang inabot ni Don Emilio ang kaniyang wallet, dinukot ang platinum na debit card at iniabot kay Mateo. "Mga anak, tanggapin niyo ito. Konting pasasalamat lang sa agarang tulong ninyo." Ikiniling ni Mateo ang ulo. Nagkatinginan sila ni Lia sa kasabay na umiling. "Pasensya na po, sir," sagot ng binata, marahan ngunit buo. "Hindi po namin kailangan ng bayad. Natulungan po namin kayo, sapat na po yun. Hindi ba talaga pwede kahit konti? Pamasahe man lang?" "Hindi na po. Makakailangan pa namin ng tulong ng iba balang araw. Yun lang ang kapalit na hinihingi namin, sir. Natulungan niyo rin kung sino mang kailangan kapag mayroon tayong pagkakataon." Sa likod ng sinabi ni Mateo, hindi niya nabanggit ang tunay na dahilan. Ayaw niyang maramdaman ni Don Emilio na isa lamang transaksyon ang kabutihang ginawa nila. Sa mundo nilang pinamumugara ng tong at lagay, mahalaga sa kanila ang gawing panindigan ang kabaitan na walang presyo. Napakamot sa ulo si Don Emilio.
Hindi sanay na tumanggi ang tumulong. Kung ganon, pwede bang malaman ang pangalan nyo? Para lang alam ko kung sino ang mga magigiting na to. Ateo po. Kuya po ako ni Lia at ni Junjun. Sagot niya habang tinuturo ang dalagita at ang batang ngayon ay namumutiktik sa ulan. Taga Sitio Magdalena, Barangay 177 po kami. Dagdag ni Lia habang sumusuot pabalik sa ilalim ng payong ni Junjun. Kung hanapin niyo po kami, tanong niyo lang si Mang Pido. Salamat Mateo, Lia, at Jun po. Sabat ng bata. Bahagyang nakangiti bagamat nanginginig ang baba sa lamig. Teacher ako balang araw. Tumawa si Don Emilio, ngunit may bakas ng habag sa kaniyang mga mata. Sana matupad mo yan. Sinuplian siya ng ngiting pilit ng bunsong basurero. Kinuha nila ulit ang patch kit at lug wrench. Ibinuhol ang maluwang na tali ng sako sa pushcart. Walang payong si Mateo, kaya basang-basa na siya hanggang kaluluwa. Inanood sila ni Don Emilio habang ngumangapang pabalik sa truck ni Mang Pido. Dala-dala ang natitirang gawain ng araw, parang walang nangyari. Nagtaka siya kung ilang ulit na kaya nilang ginagawa ang ganitong pagtulong nang walang kapalit. At bakit tila napakadali sa kanila ang tumangging patawarin ng pera ang puri. Sa huling sandali, tago tuluyang sumara ang pinto ng Emerald E9. Napalingon si Don Emilio kay Junjun. Nakasabit sa paa nito ang lumang tsinelas na may malaking siwang sa unahan. Sa tuwing binabasa ng ulan, pumapailalim ang putik, lumulusot ang hintuturo ng bata. Hindi makaalis ang mata ni Don Emilio sa larawang iyon. Sa hukay ng lumang gulong na kakakabit lang nila, kita niya ang refleksyon ng hubad na katotohanan. Narito ang sampayang una niyang nilayong isalba. Mga batang busabos sa gilid ng lansangan, nangangarap ng sapatos na hindi nababasa sa unang lusong. "Sir, paalis na po ba tayo?" tanong ni Gideon mula sa loob. Natigilan si Don Emilio. Kila pa ang ignisyon. Ngunit bago pa niya kailanman pinaandar ang tahimik na makina, sumagi sa isipan niya ang tansong boses ng board. Tigilan mo na ang walang kikitain na proyekto. Hinaplos niya ang manibela. Pinanood ang umuusok na tambutso ng truck ni Mang Pido habang unti-unti itong lumalayo, kasabay ang tatlong likod na bahagyang nakukubli ng habagat. Humigpit ang kapit niya sa leather. "Hindi ko kaya," bulong niya sa sarili. Hindi malinaw kung ano ang hindi niya kayang hayaan. Ang ulan, ang butas na tsinelas, o ang sariling kaluluwang inuutusan ng tubo. At sa pagsindi niya ng headlight, muling kumislap sa reflektor ang bahagyang dugo sa kanyang daliri. Alaala na minsan ngayong araw, nagdugo siya sa pagjack ng flat tire, simbolo ng katawang bumababa sa lupa. Sa unang pagkakataon sa napakahabang taon, naramdaman ni Don Emilio na ang pinakamahalagang biyaheng papasukin niya ay hindi matatagpuan sa GPS ng kanyang sasakyan, kundi sa maliit na mga daang putikan na tinatahak ng mga batang basurero. Palayo sa kanya, ngunit palapit sa tinig na matagal nang nanahimik sa loob. "Bumalik ka sa pinanggalingan mo." Copy ends here. Hindi pa man sumisikat ng tuluyan ang araw, may kakaibang ugong na ang bumungad sa Sitio Magdalena. Hindi ang karaniwang dagundong ng junk truck o ang maingay na bus na kumakabig papuntang palengke. Sa halip, tatlong makikinis na itim na SUV ang dahan-dahang pumasok sa makipot na eskinita, sinasabayan ng talsik ng putik dahil sa kakaibang bigat ng kanilang mga gulong sa baku-bakong kalsada. Ang unang sasakyan ay may plakang pamilyar sa hilang nagbabarangay volunteer, VT001. Madalas daw makita sa mga CSR launch sa Makati. "Tingnan mo yun, parang korte na dumaan," bulalas ni Aling Delen habang tinatanggal ang takip ng kalderong lugaw. Sumilip ang mga bata. Napahinto sa pagbibiruan. Ang ilan napapaatras, wari takot na baka demolition squad na naman ang dumating. Ngunit nang huminto sa mismong tapat ng barong-barong nina Mateo, Lia at Junjun ang convoy, para bang nahati sa dalawa ang hangin. Kabilang panig, kaba. Kabilang panig, hiwaga. Sa loob ng bahay, sakto namang nagkakape si Rosario. Hawak ang maliit na thermos na ginamitan nila ng tsarita noong nakaraang batasyon sa eskwela. Umalingaw-ngaw ang katok na may bahid ng respeto. Hindi yung malakas at napanindak na parang bitaw ng pulis para sa inventory, kundi mahinahong 3 katok lamang. Sumilip muna si Mateo sa butas ng plywood,
Nanlaki ang kanyang mga mata sa nakita. Si sir, bulong niya. Halos hindi makalabas ang boses. Iniluwang niya ang barlocks na pafo at ibinukas ang pintuan. Nakatayo roon si Don Emilio Valderrama. Suot ang simpleng polo at maong na nangitim sa kalsada. Basa pa ang laylayan dahil sa ulan kahapon. Sa magkabilang kamay niya ay may tig-isang suitcase at may isa pa si Gideon na mahigpit na nakakuyong. Bawat maleta ay may embossed na inisyal na EV. Sa likod nila, may dalawa pang staff na may hawak na folder at isang payong. Padaman hindi naman umuulan. Magandang umaga sa inyong lahat, bungad ni Don Emilio. Halos humingal para lamang matapos ng isang hinga ang pagbati. Pasensya na kung hindi muna ako nagpaabiso. Nabigla rin ako kagabi sa desisyong pumunta kaagad. Ngumiti siya kay Rosario, saka lumuhod ng kaunti upang magmano. Nay, maraming salamat po sa mabubuting anak ninyo. Nawala sa ulirat ang magkakapatid. Si Junjun na may hawak pang isang pirasong pandesal, napasinghap at muntik pang malaglag ang tinapay. Si Lia, literal na napakapit sa balikat ng kuya niya, parang naghihintay ng signal kung totoo ba ang nakikita. Si Mateo naman, bagamat sanay sa kakaibang pangyayari sa payatas, hindi sukat maisip na sa mismong pintuan nila bibisitahin ng bilyonaryo. Ano pong maipaglilingkod namin, sir? Kabadong tanong ni Mateo, ngunit mabilis siyang kinawayan ng bilyonaryo. Huwag kang kabahan, wala akong iaalok na transaksyon, may pasasalamat lang. Itinaas niya ang 3 suitcase. Kung pwede, ipasok natin ito sa loob para di mabasa ng alikabok. Sa masikip na sala, nayari sa pinagtadpi-tadping kunutol na banner at kahoy, kumapal ang taong nanonood. Mga kapitbahay, si Mang Eking, maging ang ilang batang mahilig sa usyosong eksena. Pinilit ni Mateo na magsabiso. Sandali po, pasensya na masikip. Pero ngumiti si Don Emilio at sinabing, ayos lang, mas gusto ko yung ganitong masinsinang espasyo kaysa boardroom. Inilapag ng bilyonaryo ang unang suitcase sa lamesang gawa sa paleta. Tinanggal niya ang combination lock at dahan-dahang ibinukas na para bang isa-isang punit ng papel ang narinig ng lahat. Sa loob, maayos na nakafile ang mga folder, may kulay asul na ribbon at pangalan ng magkakapatid. Ito, aniya, dinampot ang unang folder. Ang buong scholarship package ninyo mula grade school hanggang college, full tuition, monthly allowance, pati na uniforms at libro. All 3 of you, pipirmahan na lang sa taas ng bawat school year. Napaluha agad si Rosario. Hawak ang itlog na nilagang ginawasa ng ulam ni Junjun. Diyos ko po, ang bait niyo, sir. Hindi na niya napigilang humikbi o malalay si Lia. Pinahid ang pawisang pisngi ng ina. Nay, relax. Hindi pa po tayo gigising sa panaginip. Biro niya, pero siya man ay nilalamon ng emosyon. Bumukas ang pangalawang maleta. Mas makapal pa sa una, ngunit halatang magaan. Sa loob ay isang makintab na leather binder. Nakaimprinta rin ang EV. Binuksan iyon ni Don Emilio at tumambad ang mga papel na may letterhead ng 2 ospital at isang kilalang bangko. Narito naman, paliwanag niya, ang trust fund para sa medical needs ng nanay niyo. Covered na po ang dialysis kahit araw-arawin pa. At kung maisalang sa transplant, andito na ring nakalaan ang pondong pang-operasyon at maintenance. Hindi nakakibo si Mateo. Pinagmasdan niya ang itim na tinta ng pirma ng bilyonaryo sa garantiya. Parang mga hugis iyon ng ilaw sa kabila ng madilim na tambakan. Si Junjun, walang ibang nais kundi yakapin ang binder, subalit pinigilan siya ni Rosario. Ilagay mo muna yan dyan, baka madumihan anak. Ngunit humahagulhol na rin ang ginang. Pilit idinidikit sa labi ang piraso ng tela para huwag umiyak ng malakas. Pagkabukas ng huling suitcase, tila lalong napuno ng kuryente ang hangin. Hindi papel ang laman kundi malinis na bagong telang apron, ilang pares ng work gloves at sa ilalim ay isang folder na puno ng feasibility reports at maliit na laminated map ng Sitio Magdalena. Ito ang pinaka-exciting, sabi ni Don Emilio, pinipisil ang gilid ng maleta. Seed capital para sa tinawag naming Payatas Green Cycle Center. Ang balak ko, community-owned cooperative kung saan kayo ang magiging unang shareholders at managers. Ibili kayo ng mas maayos na kagamitan,
crushers, balers at magse-set up ng biodegradable compost hub. Walang panghihimasok ang kumpanya ko, tanging mentorship at accounting aid lang. Sumandig si Mateo sa dingding. Sir, hindi ko po alam kung paano kami magsisimula. Walang kaming alam sa papeles, loan, wala kaming land title. Yan ang dahilan kung bakit nandito si Gideon at ang team, pasok ni Don Emilio. They'll stay for a month, turuan kayong alamin ang proseso. At ang lupa? Nakipag-usap na ako sa private owner kagabi. Hinahanda na ang long-term lease, lahat covered ng pondo. Sa mga sandaling iyon, nag-apoy ng parang liyab ang balita sa labas. Sumiksik sa pintuan si Kapitan Romy Alvarez. Suot pa rin ang barong na tila isinama pa sa pagtulog para lang mapreskom tingnan. Mga kabarangay, pagpalain tayo at bumisita ang ating butihing Don. Umakto siyang masaya, ngunit halata sa gilid ng kanyang mga mata ang pagpipigil ng inis habang pasimpleng hinaplusan ang lawanit na dingding. Don Emilio, napakaganda po ng ginagawa ninyong charity. Maari po ba nating mapag-usapan kung paano isasaayos ang permit? Sabay hamig sa palad ng bilyonaryo. Mahigpit, halos may dugtong na piga. Humakbang si Mateo, nakadama ng biglang lamig sa batok. Kap, maikli pa lang po ang usapan, pakalma niyang wika, pero maririnig ang pagpintig ng leeg niya. Siguro po tapusin muna namin ang orientation bago papeles. Sumingkit ang mata ni Kapitan, ngunit muling sumungaw ang kunwag aming ngiti. Naiintindihan ko. Basta sa barangay office tayo mag-file. Alam mo namang may environmental fee para sa safety. Hindi naman kalakihan, para lang sa smooth flow. Kumatok siya sa maleta, parang kinakatok ang isang alkansya. Ayoko lang na madelay, dapat mabilis tayong magkaproseso. Pinuto ni Don Emilio ang saglit na tensyon. Kapitan, tama po kayo, mahalaga ang papeles. Magpapadala ako ng legal team upang makipag-coordinate. Siguraduhin nating compliant ang lahat. Nang sumulya pang bilyonaryo sa magkakapatid, nabasa ni Mateo ang pag-aalala sa mata nito. Alam nilang hindi simpleng permit ang gusto ni Alvarez. Ngunit para sa araw na yon, hindi dapat mahulog ang liwanag sa ginawang kabutihan. Kaya't itinabi muna nila ang kaba at sinabayan ng komunidad sa tahimik na pagpalakpak. Matapos mailabas ang mga maleta, bumaba sa kalsada sina Mateo at Lia upang tulungan ang staff mag-ayos ng upuan para sa biglaang mini-assembly. Sa gilid, hawak ni Rosario ang folder ng trust fund na fatingala sa kalamitan, parang sinusuklian ng luha ang ulan kahapon. Si Junjun naman ay napatunga nga sa scholarship packet. Marahang binubuklat ang page kung saan nakalista ang tuition plus allowance 100% covered. Binasa niya ng marahan, para bang letra sa unahan ng librong matagal na niyang gustong basahin. This certificate guarantees that Junjun R. de la Cruz is entitled to a full educational grant from Valderrama Foundation. Kuya, bulong ng bata, nanginginig pa ang boses. Sigurado bang totoo to? Baka papel diliha lang yan. Mumiti si Mateo, pinisilang balikat ng kapatid. Mas totoo pa yan sa utang natin sa kuryente. Natawa silang sabay. Hindi dahil sa biro, kundi dahil sa wakas, may kakaibang hangin ng pag-asa na dumapo sa kanilang barong-barong, amoy plastic man at basa, ngunit may lasa ng malayang paghinga. Habang pinapanood nila si Don Emilio na ipinapakilala ang planong green cycle sa mga kapitbahay, humigpit ang kapit ni Lia sa braso ng kuya niya. Kuya, tatandaan mo kahapon? Sabi mo, magbigay lang tayo kahit konti, babalik din sa atin? Hindi ko inakalang ganito kabilis, ganito kalaki. Misa panaginit la, pero wag nating sayangin, simula pa lang to. At doon sa gitna ng sirasirang eskinita na puno ng putik at baha, may 3 suitcase na nakabukas. Parang 3 pintuan sa bagong mundo. Sa paligid, may ngiti ang bawat tao, hindi dahil sa perang darating, kundi dahil sa nakitang halimbawa ang isang maliit na kabutihan na itinanim kahapon ay maaaring mamukadkad kinabukasan at hindi lang isang bulaklak ang ibibigay, kundi isang buong taniman ng pag-asa na kayang bumuhay ng komunidad. Copy ends here 2 linggo matapos dumating ang 3 baleta, tila naging palabas sa lumang sinehan ang takbo ng buhay ni Mateo, Lia at Junjun
naglalaman ng eksenang puno ng biglang pagbabago. Ngunit bawat frame ay dahan-dahang iniilawan ng pag-asa. Mula sa barong-barong na pinagtagpi ng tarp at sirang yero, lumipat sila sa isang maliit ngunit disenteng studio-type apartment na inupahan ng Valderrama Foundation sa tabi ng kalsadang sementado at may maayos na kanal. Bagamat kasing liit lang halos ng dating kubo, malaki na itong hakbang. May saksakan na gumagana, bintanang hindi tagpi-tagpi at silong na tuyo kahit bumuhos ang ulan. Parang hotel, Nay! Sigaw ni Junjun nang unang pumasok. Sabik na hinaplos ang cream-colored na pader na amoy bagong pinturang latex. Binuksan niya ang ilaw. Sanay kasi siyang pinipihit ang tiwaling switch na minsan ay kumikisla. Dito, tahimik na sumindi ang bombilya at naghugis gintong sinag sa kwartong walang anumang nakasabit na lumang tarp o tarpulin. Hindi naman hotel, anak, natatawang tugon ni Rosario. Nakaupo sa wheelchair na bagong dinala ng CSR nurse. Ngunit kahit sinusubukang magbiro, hindi niya maitago ang paghanga. Mas makinis kaysa sinapupunan ng kanilang lumang kubo ang bawat sulok. Sa gilid ng pinto, may nakaukit pang numerong 4C. Unang beses na nagkaroon sila ng sariling unit number. Patunay na nabibilang na sila sa isang tunay na address. Si Mateo, pawisan pa mula sa pag-aakyat ng 2 kahon ng lata at plastik na gamit, huminga ng malalim at tumingin kay Lia. Kapag nagkaroon tayo ng day off, bibili tayo ng mumurahing kurtina. Basta yung may disenyo ng bundok para maalala pa rin natin kung saan tayo nanggaling. Pinanguan siya ni Lia habang hinahawakan ang bagong laptop, regalo ng foundation para sa kaniyang pag-enroll sa STEM program. Sa ilalim ng liwanag, umapaw ang saya sa mukha niya. Kuya, may kamera pa to. Pwede nating i-zoom si nanay sa klinik kapag makalagpas na yung transplant evaluation. Nagsimula ang kwento ng unang hakbang paakyat sa araw ding iyon. Kinabikasan, 6:00 pa lamang ay naka-uniform na si Mateo. Hindi pasorero sando at lumang shorts, kundi matingkad na asul na overall na may badge ng TESDA Welding NCI. Nakaipit sa braso niya ang second-hand na helmet at gloves na ipinahiram ng foundation. Habang tinatali ni Lia ang tali ng bagong sapatos ng kapatid, hindi maiwasang manariwa sa isip nila ang gabing napigtas ang tsinelas ni Junjun sa ulan. Ito, kuya, sabi ni Lia habang hinahapit ang knot. Marumi man ang trabaho mo sa welding, marangal yan. Salamat, sagot ni Mateo. Dumuhot ng consignment na pamasahe sa kanang bulsa. Pagbalik ko mamayang gabi, diretso naman ako sa senior high night class. Kaya mo na ba rito? Kakayanin, tugon niya. Itinuro ang pile ng modules na nakarole sa mesa. Basta ikaw, mag-ingat sa sparking. Huwag kang basta tatanggap ng overtime kung walang gloves. Habang si Mateo ay tumatawid sa masiglang kalsada ng bagong silang patungong TESDA Center, si Lia naman ay unang beses na papasok sa Metro Manila STEM High. Mahigpit ang hawak niya sa laptop bag, pinakamahal na pag-aari niya ngayon. Sa school gate, sinalubong siya ng guard, pinatap ang ID card na ipinadala ng foundation. Welcome, bati nito. Napakadat sa labi si Lia, parang di makapaniwala. Hinipo niya ang screen ng laptop para siguruhing totoo. Mula sa lata at plastic tubes, heto ako, mag-solve ng calculus. Bulong niya sa sarili. Hindi luho ang alok ng bilyonaryo. Ito'y tiket sa karunungan. Walang nahuli sa pagsasariwa si Junjun. 1 linggo matapos maaprubahan ang scholarship, muling nag-enroll si Bunso sa grade 4 sa Karatig Public Elementary. Sa unang araw, iniabot ng social worker ang isang tablet na may preloaded modules. Naging malasalamin iyon ng bagong universo. Parang nasa kalawakan pala kapag nag-scroll. Sambit niya, umiikot ang mga mata sa animated solar system sa screen. Pinadmasdan siya ni Rosario mula sa wheelchair, bumuntong hininga. Salamat sa Diyos, aniya. At hindi na puro Xerox na kumukupas ang babasahin mo, anak. Hindi nagpabaya ang Valderrama Foundation. Sa loob ng 2 linggo, itinindig nila ang Green Cycle Center sa dating bakanting lote sa tabi ng kalsada. 2 container van na pinaddikit, kinulayan ng berdeng enamel, may malaking logo ng 3 arrow na paikot at may tarpaulin na proudly community-owned.
ang mismong mga residente ang nagbuhat ng hollow blocks, naghalo ng semento, at nagpalitada ng sahig, paid labor dahil kasama sa pondo ang pasahod. Para tong malaking bodega ng buhay. Biro ni Mang Eking habang magkalong itinatayo ang signage. Sa unang linggo pa lang ng operasyon, nakapang-hire na sila ng 5 basurero mula sa kapitbahay. Sina Mang Eking, Kiko na dati kinuhutya si Lia, misis nitong si Rosa, at 2 kabataang out of school, sina Tonton at Joel. Bawat isa'y nakapirma sa kontratang may 3 buwang garantisadong sahod at may SSS PhilHealth coverage. Unang beses sa buhay nilang magkakaroon ng ID card na may pirma ng gobyerno. Ang opisyal na opening ay nagmistulang piyesta. May lechong manok at kalderetang in-order sa karinderya ni Aling Belen. Sagot ni Gideon na ngayoy parang nakikipagbunot balat na sa komunidad. Naroon si Don Emilio. Hindi lang bilang guest of honor, kundi bilang tagadala ng maikling aralin sa bookkeeping. Mga kababayan, sabi niya sa paunang talumpati, ang basura ay hindi sumpa. Ito'y yaman kapag tama ang paghawak. Ipinagkakatiwala ko sa inyo ang munting ngunit makapangyarihang susi para sa ekonomiyang makataho. Pagkatapos ng putol-kutol na palakpakan, lumapit si Tonton, bahagyang nangangapa sa bagong suot na gloves. Sir Mateo. Tawag niya, naninibago pa sa bagong posisyon ni Mateo bilang officer in charge. Anong unahin, boss? Crush o segregate? Napakamot si Mateo sa lumang helmet, ngumiti at nagpalong. Segregate muna. Kung lilikom tayo ng hindi inayos, parang nagtapon ka lang ulit ng basura. Tumawa si Tonton at sinundan ang utos habang pinapanood ni Lia sa malayo. Bakas sa mukha ang paghanga sa kapatid na ngayon ay parang tunay na field supervisor. Sa kabilang gilid, nakaupo si Junjun sa makeshift desk na gawa sa scrapwood. Nagdudot-dot sa tablet habang binibilang ang giniling na plastic. Ate, sabi niya, ginawa kong bar graph yung count. Pinakita niya kay Lia ang simpleng chart sa screen. Ulang beses niyang mailapat ang arithmetic lesson sa tunay na trabaho. Napangiti si Lia. Ito na, edukasyon na nakaugat sa lupa. Samantala, kahit abala si Mateo sa welding course at night class, hindi niya pinalampas ang alignment meeting tuwing Miyerkules ng hapon sa Green Cycle. Minsan dumating siya ng amoy flux at usok. Pagod na pagod. Pasensya na guys, na late. Nadikit ang electrode ko kanina, kwento niya. Abang inaayos ni Lia ang PowerPoint sa improvised projector na gawa pa rin sa laptop. Pero ayos lang, planchado na rin yung lapis ko sa exam next week. Sa pulong ding iyon, binasa nila ang unang linggong data. 600 kilo ng bote, 430 kilo ng PET plastics, 70 kilo ng scrap aluminum. Humigit kumulang 11,500 piso ang kitang gross, lampas sa inaasahan. Kung hindi tayo kumita, hindi sustainable, paalala ni Lia. Pero higit sa pera, may na-upcycle tayong 1,100 kilo na sanay na dagdag sa tambakan. Pumalakpak ang 5. Si Mang Eking may luha pa. Ngayon lang ako nakapagtrabaho na hindi inaaglahi, sambit ng matanda, pabulong, ngunit nakarating sa lahat dahil tahimik ang hangin ng dapitapon. Bumalik sila sa apartment pagsapit ng 10:00. Pagod pero masigla. Sa mesa, milapag ni Mateo ang 500 pisong share sa kita ng unang linggo. Konti lang iyon kumpara sa maleta ng cash. Ngunit ito'y unang dunga ng pawis nila mismo. Hinaplos ito ni Rosario, tila binabasbasan. Mas malaking biyaya ang galing sa sariling trabaho, wika niya. Pera man o ginhawa, kapag pinaghirapan, mas masarap. Habang naghapi sila ng simpleng hapunan, ang giniling na may sibuyas at itlog na yung may dagdag na keso dahil kay Lia. Nagsindi ng kandila si Junjun, hindi dahil brownout, kundi tradisyon nilang pag-alay ng dasal sa bawat bagong kabanata. Salamat po Diyos, bulong niya, sa bagong bahay, sa tablet, sa welding ni Kuya at sa laptop ni ate, at sana, hindi na kami matakot bumangon. Tumango ang dalawa, nag-cruise. Saka sabay-sabay humigop ng mainit na sabaw. Sa labas ng bintana, ramdam pa rin nila ang halimuyak ng lumang tambakan, ngunit hindi na iyon mabigat. Ila paalala na lamang na doon sila nagsimula. Sa di kalayuan, kumakaway ang ilaw ng Green Cycle, kulay berde, naka-timer hanggang hating gabi. Para sa kanila, iyon ang sagisag ng kinabukasang hindi na hiniram, kundi pinantay mismo.
At nang ipikit ni Mateo ang mata bago matulog, may mahinang halakhak sa kanyang tainga. Parang tunog ng welding spark at kalansing ng bote na ngayon ay naging musika ng pag-angat. Hindi pa tapos ang laban, alam niya iyon. Nasa simula pa lang sila. Ngunit sa gabing ito, saksi ang mga dingding na di na binubutas ng ulan. Himbing silang tatlo sa kuna ng bagong pag-asa. Nagising ang linggo ng walang ambon o lumulutang na usok galing tambakan. Ngunit may kakaibang panglaw sa hangin. Parang nilubid na alingasaw ng gasolina at ambisyon. 10:00 pa lang, nakatayo na sa harap ng bagong pinturang gate ng Payatas Green Cycle Center si Kapitan Romy Alvarez. Barong na manipis, malinis na sapatos na tila kailanman ay di lumubog sa putikan at ngiti na masyadong maliksi para sa umagang tahimik pa dapat ang komunidad. Sa magkabilang balikat niya'y nakatindig ang dalawang lalaking barako, mga kilalang tanod pero sa totoo ipinakatapat na tauhan ng kanyang bulsa. Umabala si Mateo sa pagsasaayos ng talaan ng delivery nang dumating ang entourage. Magandang umaga, Kap. Bati niya, nanginilid ang pawis sa noo. Pasensya na, medyo maaga, nag-i-inventory pa lang kami. Maaga ka pa lang talagang masipag. Umiray ang tinig ni Alvarez, ila may makapal na kaluskos ng papel sa ilalim ng bawat pantig. Bagong proyekto, magandang negosyo, kaya narito ako para siguruhing smooth ang lahat. Kumaway siya sa loob, kunwari kilala ang bawat mukha. Pero alam mo naman, Mateo, may konting proseso tayong kailangang tahakin. Naunahan na ni Mateo ang susunod na linya. Yung barangay permit po, Kap, naka-file na kami at bayad na ang standard fee. Sumingkit ang mata ng kapitan, hinagip ang sunok ng bulsa at dahan-dahang naglabas ng sobre. Permit, oo, tama, pero may bagong environmental and security compliance fee tayo rito para sa kaligtasan ng lahat. Maliit lang, 50,000 pesos. Babayaran ng buo para tuloy ang operasyon nyo. Namilog ang mata ni Mateo. 50,000, Kap, hindi po iyon maliit para sa isang startup cooperative. Inopondohan po kami para makatulong sa komunidad, hindi para... Putol ni Alvarez. Dumapo ang palad sa balikat ni Mateo na para bang kinakalabit ang alagang hayop. Huwag ka nang mag-alala. Kita ko naman lumalango na kayo. Yung kinita nyo last week, 11,000 daw agad, ha? Kung totoong sustainable kayo, madali nyong mabubuo yan. Numapit si Leah, hawak ang clipboard, mabigat ang hininga. Kap, wala pong nakasaad na ganyang sinil sa opisyal niyong resolusyon. Kung kailangan pong i-review, pwede tayong mag-usap sa barangay hall kasama ang lawyer ng foundation. Bahagyang nangitim ang labi ni Alvarez, ngunit umastang kalmado. Lawyer? Aba, lumalaki na talaga ang ulo ng mga bata. Kumaway siya sa mga tanod. Tara, iwan niyo muna yung sobre sa mesa. Agbalik ko Martes, inaasahan kong ready na yan. Bago tumalikod, pasimpleng kumindat si Alvarez kay Mateo, isang kandat na may tandang pabala. Ayokong may abalang nangyayari sa negosyo nyo, iho. Tandaan mo kayang-kaya kong protektahan kayo. O paligtarin yun. Pagkaalis ng grupo, suminghap si Mateo, galit na nakatikom ang kamao. Hindi ko ibibigay yun, madiing bulong niya. Yon ang sahod ng tao, budget ng OJT at pondo ni nanay. Pag-isipan natin, kuya. Nanginginig na sagot ni Leah. Pag hindi natin binayaran, baka harangin nila yung lisensya natin. Halos patapos pa lang yung fire and safety inspection. Paninindigan ko, tugon niya. Pilit ibinawaksi ang takot. Lumipas ang 2 araw na walang tunay na tulog si Mateo. Kinakausap nila ang legal volunteer ng Valderrama Foundation. Nagsusumite ng letter sa barangay secretary at kinakalap ang tanong ng mga kawani. Ngunit lahat ng fax at email ay tila napupunta sa hangin. Martes ng gabi, walang kumatok sa gate. Walang tanod, walang papel. Napaisip tuloy sila kung umurong si Alvarez. Umuwi si Mateo sa apartment. Nakapikit na si Junjun sa harap ng tablet, habang nagme-memorize ng multiplication table. Si Liay ay naliligo ng dato sa laptop, naghahanda sa midterm exam. Ate, sis na no? Tanong ni Junjun, pupungas-puhas pa. Mukhang hindi na binalikan ni Kap. Ewan, sagot ni Leah, subalit may pagsamo sa tinig. Huwag muna tayong mapadtrip, mag-aral ka na lang. Ngunit bandang 11:30 ng gabi, habang mahimbing ang buong pamilya, nag-uumalim bukay ang apoy sa kabilang dulo ng Sitio Magdalena. Sa unang lagablab,
Sumiklag ang kahoy na opisina ng Green Cycle, ang katabing container van na may mga dokumento ng peso per kilo ledger at resin pallets. Pumutok ang lumang tangke ng LPG ng tindera sa kanto. Sabay sumampa ang apoy sa pader. Parang nagniningas na dragon na sinabuyan ng gasolina. Kumalat ang dilaw na apoy sa bubong na pawid. Haa! Sigaw ng bantay gabi na si Tonton. Bumubulusok palabas, halos mahulog ang tsinela sa takot. Sunog! Sunog sa Green Cycle. Sumirit ang hangin, sumama ang abo. Tumunog ang improvised sirena. 3 hardin ng kapitbahay ang nadatnan ng lumilipad na baga. Sa gitna ng gulo, dumating ang pamatay sunog, ngunit malahati na ang opisina. Nadurog ang lumang computer, natupok ang logbooks. Mabuti na lang, walang natutulog sa loob dahil na-strict si Mateo na bawal mag-stay in. Ngunit sumilab pa rin sa puso ng bawat isa ang hiya at galit. Nang dumating si Leah galing night study, nakita niya ang abo, nanginginig ang tuhod, nanlalamig ang mga daliri. Kuya, usal niya, nangingilid ang luha. Gabi-gabi tayong nagdarasal, tapos ganito? Si Mateo, balikat na balot ng abo, tahimik na tiningnan ang pinagsunugan. Sa tabi niya, nakaluhod si Mang Eking na hawak ang nag-itim na plake na may nakaukit na mula basura hanggang kinabukasan. Natuklap ito mula sa pader. Diyos ko apo, bulalas ng matanda, inaghihapan niyo to. Pinagapang ni Mateo ang kamay sa balikat ni Leah. Di tayo titigil, bulong niya, bagamat nanginginig din ang boses. Di pwede. Noong madaling araw, kumalat sa group chat ng mga residente ang larawan ng nagliliyab na container. May nagtangkang mag-post sa isang local news page. Sa loob ng ilang oras, trending topic na, 3 batang basurero, biktima ng arson. Marami ang nagtag kay Don Emilio, gamit ang viral caption na, ang tumulong sa bilyonaryo na yon sinusunog. Sa tanghali, dumating ang media van sa Payatas. Kamera, mic at bulletins. Humarap si Leah, hindi sa planong paandar, kundi bilang babae na nasunugan ng pangarap. Hindi po namin alam kung sino ang may gawa, aniya, habang pinipigilang manlumo. Nagpupursige lang kaming abutin ang kinabukasan. Sana maimbestigahan. Tinawagan ng GMA at ABS-CBN si Don Emilio sa opisina. Pagkarinig, pinutoy niya ang board meeting. Nag-drive diretsyo sa Sitio Magdalena. Pagdating, sinuklian siya ng abo sa hangin. Mateo, tawag niya. Ngunit nakita niya agad, nakokoberan ng suit. Hawak ang helmet na parang nagluluksa. Sir, pasensya, ngunit pinutol siya ng bilyonaryo. Niyakap ng mahigpit kahit malaalikabok ang kanilang kasuotan. Walang pasensya anak, maling ginawa ng kung sinumang may gawa nito. Hindi tayo pwedeng magpadaig. Inilabas niya ang telepono, tumawag ng live sa kanyang chief legal officer. Carlo, padalhan mo ako ng full legal team ngayon din. I-coordinate niyo sa QCPD at barangay. At sabihin sa insurance, i-file agad. Tinapik niya ang balikat ni Mateo. Tayo ang magsasalang sa kaso, hindi kayo. Sa gilid, sumabog ang hikbi ni Leah. Hindi tiyak kung luha ng ginhawa o takot. Sir, baka masyadong malaki ang gulo to. Pwede kaming umurong muna. Baka madamay kayo. Pero mumiti si Don Emilio, bakas sa noo ang abo, sa mata ang ningas ng determinasyon. Leah, kung umurong tayo sa unang apoy, anong ituturo natin sa batang kagaya mo na nagsa-STEM para ayusin ang planetang ito? Hindi natin pwedeng payagan na ang inggit at intriga ang maging patas. Hinawakan niya ang kamay ni Rosario na nakaupong malapit, hapong-hapo sa amoy ng usok. Nangako akong hindi kayo iiwan, mas lalo na ngayon. Sa likod ng kanilang yakapan, tuluyang huminto ang bumbero sa pagbuga ng tubig. Naiwan ng putik na may halong abo. Tila itim na tinta sa pahina ng bagong kwento. Ngunit sa gitna ng kulay abong tanawin, may pumailan lang na sinag ng araw na para bang sinasabing, pinatamaan lang kayo, hindi pinatay. At habang inaalis ni Mateo ang huling bukol ng nasunog na plywood, tumimo sa isip niya ang nagniningas na aral. Kung gaano kabilis mag-alab ang apoy ng inggit, ganoon din kabilis tutugon ang liwanag ng pagkakaisa, lalo na kung pinapanday ng katotohanan at kabutihang walang kapalit. Sa araw na iyon, itinayo niya sa loob ang bagong haligi ng determinasyon.
babangon ang green cycle, mas matibay, mas malawak. At ipapakita namin na ang basurang sinusunog nila ay kaya pang maging puhunan ng pag-asa. Copy ends here. 3 araw makalipas ang sunog, na puno ng pulis at media vans ang makipot na kanto papunta sa Payatas Green Cycle. Umugong ang tsismis na may nahuli na raw na suspek. Ngunit nang misming umagang iyon, bumusina ang itim na mobili ng QCPD. Hindi tsismis ang dumating kundi katotohanang naglalakad sa posas. Si Bong Spider Ramirez, kilalang alalay ni Kapitan Alvarez, ay ibinababa ng mga pulis, nakayuko, nanininig sa kaba. Sa loob-loob, kilala siya ni Mateo bilang lalaki sa eskinitang mahilig manligalig ng basurero sa gabi. Ngayon, mukha na itong natutuyong dahon na tinangay ng hangin. Sir, siya na po yung in-identify ng CCTV sa auto supply. Bulalas ni PO3 Lamas habang tinuturo ang malaking sugat sa braso ni Bong. May tama ng siko, nasab daw habang tumatalon palabas ng bakod noong gabi ng sunog. Nandoon si Attorney Carlo, dalang ebidensya, kopya ng video, resibo ng biniling gasolina sa hardware, at higit sa lahat, affidavit ng isang dating tanod na nagturo kay Kapitan Alvarez bilang utak ng arson. Sa harap niyon, pumiyop si Bong. Oo na, si Kap ang nagutos. Sabi niya, takutin lang, wag daw sakitin. Pero hindi ko na kontrol yung apoy. Umalingaw-naw ang pag-amin at, gaya ng apoy, mabilis kumalat. Ilang mamamahayag ang nagsindi ng mikropono. Ilang residente ang napabulalas ng buti pa, makalipas ang kalahating oras, lumabas ang warrant of arrest para kay Kapitan Alvarez. At sa unang pagkakataon, nakita ni Mateo na ang dating takot ng komunidad ay napalitan ng kolektibong hinga ng ginhawa. Hindi tumigil roon ang pagbabago. Kinabukasan, matamang pinagmamasdan ni Mateo ang malakalawanging gate ng Valderrama Foundation Headquarters sa Bonifacio Global City. 15 palapag ng salamin at bakal. Malayo sa lumang Payatas, pero may parehong alon ng ingay at pawis, ayon sa kanya. Inimbitahan siya ni Don Emilio bilang summer intern, kapalit daw ng hands-on crash course sa pagtakbo ng isang mission-driven corporate. Sa loob, suot niya ang borrowed polo at maong, kabado sa kinis ng sahig na baka madumihan ng goma ng kanyang bota. Ngunit sinalubong siya ng reception na nakangiti. Inalalayan papunta sa Community Development Division. Unang araw pa lang, pinaupo na siya sa meeting table na may projector, kung saan tinalakay ang expansion ng tech hub sa Laguna. Ilagay mo rito ang insight mo bilang tao sa field, sabi ng supervisor. Nang ipinakita ni Mateo ang simple niyang sketch ng low-cost sorting conveyor na gawa sa scrap, napatingin ang board ng opisina para bang ipinakilala niya ang bagong app. Ganito pala ang corporate world, bulong niya. Bigis ng PowerPoint at pulso ng baryo, dapat magtagpo. Pagbalik niya sa Payatas tuwing hapon, dala niya ang mga printout, process flow, cost sheet, pati doodle ng maliit na conveyor. Ipinapasa niya kay Leah na iyon namang linggong iyon ay abala sa preparasyon para sa Regional Science Fair sa Balara High. Ang proyekto niya, biogas sa bote, mababang gastos na waste-to-energy system para sa komunidad. Gamit ang plastic na galon, ilang metro ng tubing at slurry ng tirang kanin, napatakbo niya ang maliit na kalan na kayang magsaing ng 3 tasa ng bigas sa isang linggong compost. Sa araw ng kompetisyon, pinuno ni Leah na mayumi ngunit matatag na tinig ang entablado. Kung ang basura ay nakakasulasok, bakit hindi natin siya gawing singaw na nagbibigay buhay? Nakatitig sa kanya ang panel ng mga propesor at researcher. Habang umuusok ang demonstrasyon, tila kasabay ring umuusok ang mga mata nilang namangha. Pagtapos, pinawag ang kanyang pangalan. Champion, Environmental Engineering Category. Sa larawan, hawak niya ang trupeyong kahoy, nakabigkis sa balikat, ang Green Cycle logo, na pinunit niya mula sa lumang t-shirt ni Mateo. Nang balikan siya ng reporter, sa halit na coat ng karangalan, ito ang sinabi ni Leah. Kung may apoy na sumunog sa amin, may gas din na pwedeng magpaandap sa bagong kusina ng komunidad. Hindi rin nagpahuli si Junjun. Buwan ng Hulyo nang ganapin ang card-giving ceremony sa public elementary. Dati, sa pinakahuling hanay ng papuri nakasabit ang kanyang pangalan. Ngayon, una itong tinawag para sa Academic Excellence Medal.
Habang pinapasan niya ang manipis na laso, namataan niya si Rosario sa gilid, nakasanday sa wheelchair, ngunit palakpak ng palakpak. Sa stage, lumapit ang bata, pinanggal ang medalya at marahang isinuot sa leeg ng ina. "Nay, sa'yo to. Ikaw nagturo sa akin magbilang bago pa ako matutong maglakad." Umiyak si Rosario, mataas ang creatinine pero mataas pa ang ligaya, naghahalo sa luha. Dahil sa sunog, lumitaw ang pangangailangang magbantay. Dahil sa naaresto si Alvarez, lumitaw ang puwang para sa samahan. Tinipon ni Mateo at Lia ang lahat ng dating basurero, kasalukuyang staff, at maging ang ilang kabataang nagkukusang loob tuwing linggo. Sa loob ng nasunog na container, ngayon ay natanggalan na ng abo. Nahabi ang Bantay Basura Brigade. Pinirmihan nila ang kasunduan. Gabi-gabi, 3 rota ng pagbabantay. Hindi lamang sa Green Cycle, kundi sa buong Sitio Magdalena. Binunot ng komunidad ang lumang tansan. Itinina sa pulang pintura, ginawang improvised alarm. Bawat rota, may tagasuot ng berdeng vest na may 3 arrow. Kung may magtatangkang sunugin ang basura, sisigaw ang tansan. Kung may magtatangkang sunugin ang pangarap, sisigaw ang buong barangay. Sa 2 linggo ng pagbabantay, napansin ng mga dumadaang nagtitinda ng taho na mas maliwanag ang paligid. Hindi lang dahil pinalitan ng LED bulbs ng foundation ang poste, kundi dahil nabalik ang tiwala. Wala na ang pananakot, wala na ang sapilitang tong. Si Kiko, dati minamata ang kabutihan ni Lia. Ngayon ay nagvo-volunteer sa night shift. May dalang lumang gitara upang aliwin ang mga batang nag-aabang ng saklolo sa dilim. Sa bakod, may bagong karatulang nakataligo sa berdeng pintura. Basurang saksi sa pagbabago. Bawal magtapon ng pananampalataya. Isang hapon, dumalaw si PO3 Lamas habang nagro-ronda ang Bantay Basura. "Ayos na ayos kayo rito. Dati, kapag nag-report kami, takot na takot ang tao. Ngayon, may schedule pa sa foot patrol." Biro niya, hinila ang sombrero. "Sana lahat ng barangay ganito." Pinanood siya ni Mateo, nag-thumbs up. "Kapag ang basura mo, inayos mo, inaayos mo rin ang ugali mo." Sagot niya. "At kapag ugali mo'y maayos, mahirap sunugin yan." Sa gabing iyon sa bagong meeting room, dating container, ngayoy maaliwalas na may bintanang plexiglass. Nakaupo sa harap ng whiteboard si Mateo. Hawak ang ballpen na may logo ng Valderrama Foundation. Kasama niya si Lia, nagvi-visualize ng next phase para sa conveyor belt. Nakapwestong tagilid ang medalya ni Junjun, sa ibabaw nagsirang printer, pinakamahusay na dekorasyon sa opisina. "Kuya," bulong ni Lia habang sinusulatan ang board. "Ang dami nang nangyari sa loob lang ng 1 buwan. Parang mabilis, pero totoo. Totoo ngang mabilis." Sagot ni Mateo, sinuklay ang buhaghag na buhok. "Pero mas mabilis pa yung mga susunod. Kaya kailangan nating maging mas matibay kaysa apoy." Pinindot niya ang marker, gumuhit ng linya pataas, parang anino ng bar graph ni Junjun. "Yan ang trajectory natin, hindi lang pang negosyo, kundi pang buhay." Sa labas ng plexiglass, sinisipat ng buwan ang bagong pintang bubong. Sa loob, sinisipat ng magkakapatid ang blueprint ng mas malaking pangarap. At habang humahampas sa pintura ang dampi ng preskong hangin, naglaho ang amoy ng nasunog na kahapon. Ang naiwan ay halimuyak ng pintura, tinta ng marker at kape ni Mateo. Mga sangkap ng pag-asa na hindi na kailanman matatakot sa silakbo ng inggit. Dahil sa wakas, sa gitna ng salimbayan ng tukso, apoy at banta, napatunayan nila ang mahalagang aral. Kapag pinili mong tumindig sa tama, lalaki man ang kalaban, lilitaw at lilitaw ang hanay ng mga kamay na handang umakbay sa iyo. Mula pulis, siyentipiko, guro, hanggang komunidad, sabay-sabay kayong magtulak pataas, lampas sa basurang minsang bumalyo sa inyo. Copy ends here sa unang tingin. Tila nagwagi na ang mga batang basurero laban sa makapangyarihang kapitan. Nakakulong niya si Alvarez. Muling tumatakbo ang operasyon ng Green Cycle at nagbabalik ang sigla sa Sitio Magdalena. Ngunit sa ilalim ng tahimik na gabi, may gumagalaw pa ring anino. Anino ng galit na hindi pa tuluyang napapawi at ng udyok ng pagkatalo na naghahanap ng ganti sa dilim. Habang abala ang komunidad sa pagpupulong ukol sa bagong schedule ng mga plastic collector, isang lihim na plano ang nabubuo sa loob ng isang opisina sa Quezon City. Sa isang maliit at madilim na kwarto sa likod ng Torre de Luna Building,
naroon si Julian Ramos, isang miyembro ng board ng Valderrama Technologies na matagal nang bumabangga sa mga proyektong philanthropic ni Don Emilio. Hindi ko na kayang manahimik, Julian. Wika ng isang matandang lalaki na nasa kabilang linya ng video call habang sinisindi ang tabako. Lumalaki na ang butas sa budget. Dati, quarterly lang may proyekto yang si Emilio. Ngayon, halos kalahati ng pondo ng kumpanya napupunta sa mga basurero, scholarship daw. Alam ko, pinag-aaralan ko na. Sagot ni Julian, nakasandal sa upuan, may hawak na folder na may nakalagay na confidential, Payatas Operations. May ideya ako, pero kailangan ko ng matibay na usok kahit hindi pa sunog. Makalipas ang 2 araw, nagsimulang kumalat sa social media ang isang blog post mula sa isang anonymous site. Valderrama Green Cycle, tagapagtanggol ng basura o tagapagtago ng ilegal na dump site. May kalakip itong mga larawan ng drum ng langis, plastic waste na hindi umano na iayos ng maayos at mga lumang talaan na sinabing hindi deklarado. Sa unang tingin, mukhang lehitimo. Kinabukasan, binulaga ng balita ang Green Cycle. Kuya Mateo, sigaw ni Tonton habang hawak ang cellphone. Tingnan niyo to, viral na. Pinagkumpulan nila ang screen. Video na kuha raw mula sa insider. Pero malinaw kay Mateo na edited ang mga eksena. Yan ang lumang tambakan sa likod ng balon. Hindi na yan ginagamit. Tsaka yung drum, donasyon ng LGU para sa water container, hindi yan chemical. Habang humihigpit ang tensyon, naglabas ng pahayag ang anonymous source na may mas matinding bintang. Di umano'y ginagamit ang Green Cycle bilang front upang itapon ang excess industrial waste ng Valderrama Technologies. Ito na ang patunay ng corporate fraud, ani ng post. Sa opisina ng foundation, hinarap ni Don Emilio ang mga senior board. Ipinakita sa kanya ni Julian ang mga post. Ito ang sinasabi ko, Emilio. Hindi lang yan chismis. May nagpadala ng complaint letter sa SEC. Kung hindi mo patitigilin yung mga bata mo sa payatas, tayo ang mananagot. Walang fraud na nangyayari. Mariing sagot ni Don Emilio. Pero hindi ako papayag na parang basura rin ang ituring sa mga taong sinusubukan lang tumayo. Hindi ito tungkol sa prinsipyo. Ito'y tungkol sa proteksyon ng kumpanya. Balik ni Julian. Ayusin mo yan, kung hindi kami na ang gagalaw. Nagkulong si Don Emilio sa opisina. Ilang saglit lang, tumawag siya kay Mateo. Mateo, maghanda kayo. May paparating na SEC inspection sa susunod na linggo. Walang dapat ipag-alala. Basta't ipakita niyong malinis kayo. Sa kabilang linya, naramdaman ni Mateo ang bigat sa tinig ng bilyonaryo. Sir, ano pong nangyayari talaga? May gustong pabagsakin ang proyekto natin. Pero di tayo pwedeng umatras. Kapag umatras tayo ngayon, baka hindi lang proyekto ang mawala. Baka pati ang respeto ng mga batang pinangakuan nating may halaga ang buhay nila. Sa gabing iyon, nagplano si Lia. Hindi tayo pwedeng depensa lang. Kailangan nating patunayan na edited yung footage. Kailangan nating hanapin yung pinanggalingan nun. Nagpresenta si Junjun. Ate, kilala ko yung gumagawa ng video sa kapitbahay. May pinsan siyang teki sa Malabon. Gumagawa ng fake receipt at mga pasabog na post. Sigurado ka? Tanong ni Mateo, halatang nag-aalangan. Oo, kuya, si Ate Lira, best friend ni Julia, siya ang nagkwento. Gamit ang koneksyon ni Lira, pinuntahan nila kinabukasan ang isang computer shop sa likod ng palengke ng Malabon. Nagkunwari si Lia bilang online seller na gustong gumawa ng prank video para sirain ang rival. Tinanggap agad ng tech guy ang order, sabay tinanong, anong gusto mong peg? Gaya nung sa payatas. Agad kumislap ang mata ni Mateo. Lumapit, sabay kuha ng cellphone. Yan lang ang gusto kong marinig, kuya. Natahimik ang lalaki, pero huli na. Narecord ang buong usapan at kasama ang patikim ng mukha at device ID. 2 oras ang lumipas. Bumagsak siya sa trap ng entrapment operation ng mga taga-QCPD. Sa press conference, pinangunahan ni Don Emilio ang paglalantad ng katotohanan. Kasama si Mateo, si Lia, si Attorney Carlo at ilang pulis sa likod. Ang mga kabataang ito, tinarget hindi dahil masama sila, kundi dahil mabuti sila. Ang kabutihan sa panahong ito, kapag matibay, mas kayang sumira ng sistemang sinungaling kaysa alinmang hacker. Muling pinasalamatan ng media ang 3 magkakapatid.
lalo na si Leah na tinaguriang data warrior. Si Junjun naman nakatanggap ng special commendation mula sa school principal bilang batang witness na may malasakit sa katotohanan. Nang tanungin si Mateo kung ano ang plano nila pagkatapos nito, sagot niya ay payak. Babalik kami sa green cycle. May mga plastic pa kaming hindi na ipapasok sa dryer. Yung gawaing maliit, hindi nakikita ng kamera. Pero doon sa gawain na yon, nandun ang pinakamalaking laban, ang pagwalis ng kasinungalingan gamit ang pawis, hindi galit. At sa muling pagsikat ng araw sa Sitio Magdalena, may bagong post na ngayon sa gate ng opisina ng Green Cycle. Hindi babala, hindi advertisement. Isang simpleng linya lamang na nakapintura. Ang basurang sinubukang itago ng gabi, inilalantad ng umagang may tapang. Isang buwan matapos mapatalsik si Kapitan Alvarez at mabunyat ang pekeng issue laban sa Green Cycle, tuluyan nang lumatag ang katahimikan sa Payatas. Ngunit hindi ito katahimikang walang kilos, sa halip ito'y katahimikang puno ng pagkilos na may direksyon. Pagtipintura ng bagong bubong, pag-aayos ng inventory sa mga storage drum, at paghahanda ng community training para sa mga kabataang gustong matuto ng basic recycling enterprise. Sa gitna ng lahat ng ito, nakaupo si Mateo sa bench sa ilalim ng puno ng bayabas sa likod ng opisina. Hawak niya ang papel ng insurance claim na inaprobahang kamakailan. P.4 million para sa pagpapatayo ng panibagong Green Cycle building. Parang panaginip, bulong niya habang pinagmamasdan ang lupang dating may abo na yon ay tinambakan ng mga halo-halong hollow blocks at bakal. Yung dating sinindihan ng apoy na yon tinatayuan na ng kinabukasan. Sa loob ng ilang araw, babalik si Don Emilio upang formal na pirmahan ang kontrata para sa bagong gusali. Ngunit hindi iyon ang pinakamalaking balita. Ngayong araw ding iyon, pinatawag silang magkakapatid ng ospital. May resulta na raw ang pagsusuri kay Rosario. Pumunta sila sakay ng multicab ng foundation, tahimik ngunit puno ng panalangin. Sa loob ng examination room, tahimik na tiningnan ng doktor ang bagong lab results sa tabi niya. Si Rosario ay may hawak pa ring rosaryong plastic, palad na nanininig. Nasa kanan niya si Leah, mahigpit ang hawak sa kanyang braso, habang si Mateo ay nakatayo sa tabi ng bintana. Tinititigan ang langit na tila sinusukat ang distansya ng bawat dasay. Mrs. De La Cruz, bungad ng doktor, may magandang balita po tayo. Bumaba na po ang creatinine levels nyo at ang donor na nakamatch sa inyo ay cleared na rin. Pwede na kayong na-schedule para sa kidney transplant within the next month. Napahawak si Rosario sa bibig niya. Agad tumulo ang luha. Totoo po ba yan, Dok? Hindi na po ako kailangang bumalik-balik ng dialysis? Tumangor ang doktor, sabay abot ng listahan ng pre-op procedures. Totoo po at dahil covered po kayo ng medical fund ng Valderrama Foundation, lahat ng kailangan ay nakareserba na. Hindi makapagsalita si Mateo. Tumayo lang siya, niyakap ang ina mula sa likod. Si Leah napaupo at umiyak. Si Junjun naman, natahimik lamang mula sa gilid ay biglang tumalon. Napasigaw, wala na po si dialysis. Yay, makakalakad na si nanay. Ilang araw matapos ang anunsyo, nabisisyon ang magkakapatid na magdaroon ng isang maliit na Thanksgiving gathering sa Green Cycle. Hindi enggrande kundi payak ngunit tapat, tulad ng mga ugat ng kanilang kwento. May pinadala si Don Emilio na catering, pansit, lumpia, puto at lechon belly. Isang simpleng banner ang isinabit sa bagong plywood wall ng opisina. Salamat sa lahat ng hindi kami iniwan. Dumalo ang halos buong barangay. Si Mang Ekon nakabarong, si Aling Belen, may dalang tray ng empanada. Maging si P.O. Free Lamas ay dumating. Dala ang Certificate of Commendation mula sa lungsod. Hindi lang kayo inspirasyon, ani ng pulis. Kayo ang bagong pamantayan ng liderato sa komunidad. Nang magsimula na ang programa, tinawag ni Leah ang pansin ng lahat. Suot niya ang kanyang simpleng blouse na dati isinusuot lang sa school exhibit. Ngayong hapon, hindi lang po ito pasasalamat. Bungad niya, hawak ang mikropono. Ito po ay pagpapatunay na ang tulong, kapag sinuklian ng tiyaga at pagkakaisa, ay nagbubunga hindi lang ng pagbabago, kundi ng bagong direksyon sa buong komunidad. Tinawag niya si Don Emilio, nakakarating lamang, bitbit ang isang maliit na kahon. Sir, sabi ni Mateo habang inabot ito, maraming salamat. Hindi lang po sa mga pinadala niyo,
kundi sa panahong naniwala kayo kahit hindi pa kami handa. Umakyat si Don Emilio sa harapan. Ako dapat ang nagpapasalamat, aniya. Kayo ang nagpapaalala sa aming mga nasa taas kung para saan talaga dapat ginagamit ang yaman, hindi para itago, kundi para itanim. Tumalikod siya saglit, binuksan ang maliit na kahon at inilabas ang isang maliit na kristal na plake. Ito po ay para sa Green Cycle Cooperative, bilang unang awardee ng aming bagong itinatag na Wastong Pag-asa Award. Hindi dahil sa laki ng operasyon, kundi sa laki ng tapang na ipinamukha niyo sa amin. Tumindig si Mateo, sabay tingin kay Lia at Junjun. Tatanggapin namin ito hindi lang para sa amin, kundi para sa lahat ng bata't pamilya na piniling hindi magnakaw kahit gutom, hindi mang-abuso kahit may oportunidad, at hindi sumuko kahit sunog na ang daan. Ilang linggo pa ang lumipas at unti-unti nang nadarama ang epekto ng tagumpay ng Green Cycle. Sa tulong ng kanilang mga bagong resources, inilunsad nila ang proyekto ni Lia na tinawag na Eskwela para sa Basurero. Layunin nitong bigyan ng libreng edukasyon at basic skills training ang mga batang out of school sa komunidad. Unang araw ng programa, sabay-sabay na dumating ang 40 bata. May dalang lumang bag, may sapatos na punit, pero lahat ay may dala-dalang notebook na pinamigay ni na Junjun at ng mga guro. Sa kanilang harapan, si Lia ay nakatayo, hawak ang whiteboard marker. Ang pangalan ko ay Ate Lia, bungad niya. Hindi ako perpektong guro, pero tulad niyo, galing din ako sa basurahan. At ngayon, tutulungan ko kayong gamitin ang mga natitirang piraso ng buhay para bumuo ng bagong direksyon. Mula sa bintana ng bagong gusaling itinayo, pinapanood sila ni Mateo at Rosario. Wala ng mga tubo sa braso ng ina. Hindi pa siya malakas, ngunit nakatayo na at nakakakilos ng paunti-unti. Nay, tingnan mo yung mga estudyante ni Lia. Parang ikaw noong tinuturuan mo kami ng ABC gamit ang karton. Ang ganda niyo pakinggan, sagot ni Rosario. Pinisil ang kamay ng anak. Pero mas maganda kayong tingnan. Kayong tatlo, binuhay niyo ulit ako. Hindi lang sa katawan, kundi sa puso. Sa huling bahagi ng araw, habang nagkukulitan ang mga bata sa labas, nagkatinginan sina Mateo, Lia at Junjun. Wala silang sinabing anuman, pero sapat na ang tingin, ang tahimik na pagdampi ng hangin, at ang bigat ng araw sa kanilang balikat, para malaman, tapos na ang yugto ng pasakit. Nagsisimula na ang kabanata ng pagbabahagi. At sa harap ng Green Cycle, kung saan minsan ay bumagsak ang kanilang mundo, ngayon ay may bagong karatula sa pintuan. Walang basura, sa pusong handang tumanggap, magpatawad at tumulong. Isang umagang tila karaniwang araw lang sa Payatas ang nagsilbing panibagong simula para sa magkakapatid. Habang si Mateo ay abala sa pagbabantay sa mga construction worker na nagtataas ng haligi para sa ikalawang palapag ng bagong Green Cycle building, si Lia naman ay nasa loob ng silid-aralan, nagtuturo ng basic arithmetic sa mga batang unang beses pa lamang makakahawak ng lapis. Si Junjun ay abala sa pag-iinspeksyon ng mga sorting bins. Bit-bit ang clipboard na tila ba isang miniature na opisyal na may misyon. Ngunit ang katahimikan ng araw ay biglang nabasag nang pumarada ang isang itim na SUV sa harapan ng Green Cycle. May emblem ito sa gilid, Valderrama Group. Bumukas ang pintuan sa likuran at unang bumaba ang pamilyar na muka ni Don Emilio. Suot ang puting long sleeves, may hawak na brown na payong kahit hindi naman maaraw. Ngunit ang mas nakabigla ay ang 3 malalaking black suitcase na iniabot sa kanya ng driver. Napahinto sa ginagawa si Mateo. Nilapitan niya ang matanda, agad na kinamayan. Sir Don Emilio, hindi po kami naabisuhan. May okasyon po ba ngayon? Ngumiti lang ang bilyonaryo. Wala, Mateo. Wala tayong programa ngayon. Ang dala ko lang ay kaunting pasasalamat. Nais kong personal na ibigay ito sa inyong 3. Bumaba rin mula sa SUV ang isa sa mga staff ni Don Emilio. May dalang maliit na mesa at ilang dokumento. Kung pwede, ani Don Emilio, gusto ko muna kayong makausap sandali sa loob ng opisina niyo. Sa loob ng opisina, magkatabi sa mahabang bangko ang magkakapatid. Hindi nila mapigilan ang kaba. Tila may malaking mangyayari.
Ang 3 suitcase ay nakaayos sa gitna ng mesa para bang mga regalo sa isang seremonya. Sa gitna, naupo si Don Emilio, tumikhim bago nagsalita. Bago ako magsalita, aniya, gusto kong iparating na matagal ko nang iniisip ang araw na ito. Hindi lang ito tungkol sa kabutihan niyong ginawa noong una tayong nagkakilala sa kalsada. Ito ay tungkol sa kung paano niyo pinalago ang binhing yon mula sa maliit na tulong, naging punong nagbibigay lilim sa komunidad. Tumayo si Don Emilio. Binuksan ang unang maleta. Sa loob nito, naroon ang mga papeles ng scholarship grants. Hindi lang para sa magkakapatid, kundi para sa 20 piling bata mula sa komunidad ng Sitio Magdalena. Para sa iyo, Lia, ani Don Emilio, iniabot ang folder na may markang University Placement Program. May full scholarship ka na papunta sa kursong Environmental Engineering sa UP Diliman. Inendorso kita sa mga partner naming institusyon. Alam kong kaya mo iyon. Napahawak si Lia sa bibig, parang hindi makapaniwala. Sir, totoo po ba to? Gagraduate po ako sa universidad? Hindi lang basta graduate, Lia. Sagot ni Don Emilio. Ikaw ay magiging pioneer fellow ng aming Sustainable Futures Program. Isang araw, ikaw na ang magdidisenyo ng mga lungsod na may pakialam sa basura't buhay ng tao. Sumunod, binuksan ang pangalawang maleta. Naroon naman ang isang tseke na nagkakahalaga ng ₱10 milyon, kalakip ang mga papeles ng lupa sa Rodriguez, Rizal. Mateo, wika ni Don Emilio, ito ay para sa iyo at sa buong Green Cycle. Bumili ako ng lupa sa bundok, may lawak na halos 2 ektarya. Doon nyo mailalagay ang expanded operations ninyo, sorting facility, compost system. Kahit training dormitories, ikaw ang chief project lead, kakailanganin mo ng mas malaking pangarap para sa mas malawak na epekto. Hindi agad nakapagsalita si Mateo. Ngunit nang nakabawi sa pagkabigla, sabay iyak at tawa ang lumabas. Sir, para pong binigyan niyo ako ng susi sa sarili naming hinaharap. Huling binuksan ang ikatlong maleta. Ito ay may laman na mga bank documents, insurance policies, at isang sulat. Iniabot ito ni Don Emilio kay Junjun na parang di pa rin maintindihan ang lahat. Junjun, ani niya, ito ay hindi para sa iyo ngayon, kundi para sa kinabukasan mo. May trust fund ka na ngayon at nakapangalan sa iyo ang educational insurance hanggang makapagtapos ka ng kolehiyo. At yang sulat, galing sa tatay mo, iniwan sa akin matagal na nang minsang magkausap kami bago siya sumakabilang buhay. Noon pa man, nakita ko na ang talino't kabutihan sa inyo at pinangako kong kung meron mang pagkakataon na matutulungan ko kayo, hindi ako magdadalawang isip. Dahan-dahan binuksan ni Junjun ang sulat. Nakasaad doon ang mga salitang tila matagal nang iningatan ng hangin. Anak, kung isang araw may magtiwala sa inyo na higit pa sa kaya niyong bayaran, huwag niyong suklian ng utang, suklian niyo ng pag-asa. Ipagpatuloy niyo ang mabuting ginagawa niyo. Kahit mahirap, kahit hindi sikat. Ang tama, hindi kailangang malakas. Kailangan lang hindi sumusuko. Tahimik ang lahat, pati ang mga nagtatrabahong construction worker sa labas ay napatingin sa bintana. Pila nakaramdam ng di maipaliwanag na katahimikan. Tumayo si Don Emilio, humakbang palapit sa kanila. Hindi ko alam kung paano ko kayo mababayaran sa lahat ng ipinakita niyong tibay, dangal at malasakit. Pero gusto kong malaman niyong ang tunay na kayamanan ay hindi laman ng maleta. Ito ay nasa buhay ng mga taong naiahon niyo mula sa basurahan at sa sarili niyong buhay na di kailanman bumigay. Nagyakapan ang 3 magkakapatid. Walang salita. Ang lahat ay nasambit na. Sa mga mata nila, nandoon ang galak, pasasalamat at ang panibagong lakas para tumuloy. Sa labas ng opisina, habang inilalabas ng staff ng foundation ang 3 suitcase upang ilipat sa loob ng bagong storage room. May lumapit na batang lalaki, isa sa mga estudyante sa bagong programa ni Lia. Kuya Mateo, totoo po bang yung suitcase may kayamanan? Mumiti si Mateo, sabay lukso sa hagdan pababa. Totoo na ngayon ginto o pera, ang kayamanan ay yung tiwalang hindi basta binibili. At ang tiwala anak, kapag napalago mo, walang kapantay. Sa huling bahagi ng araw, habang nilulubog ng araw ang kabuuan ng payatas sa gintong liwanag,
Tumunog ang mahinang palakpakan mula sa mga kapitbahay. Isa-isang lumapit ang mga dating kasamahan sa junk shop, mga magulang ng mga batang tinuturuan, at maging ang ilang dating walang pakialam. Lahat ay may dalang simpleng handog, nilagang saging, tinapa, halo-halo, at iisa ang dahilan, pasasalamat sa mga basurerong piniling tumulong nang yalang hinihinging kapalit, at sa bilyonaryong hindi nagtanim ng utang, kundi nag-ani ng dangal. Sa pader ng bagong gusali, iniukit na ngayon ang mga salitang magiging paalala sa lahat. 3 magkakapatid, 3 maleta, isang pangakong binago ang isang komunidad.